Yan. Amazing morning, Team MVP Eagles. So today we're gonna discuss about a very special topic na alam ko makakatulong sa inyo sa pagpapalago ng ating business. Okay? Yan. So pakita ko po sa inyo ating PowerPoint. Play from the start. Okay? One of the best topics kapag nagsisimula ka sa business, importante na alam mo ito. Okay? At talagang naiintindihan mo to kasi magagamit mo. Okay, magagamit mo ito sa iyong paggawa ng negosyo. Okay. Ang topic natin for today is handling objections. Meron ba dito naka-experience na ikaw ay may sinabi sa iyong kaibigan mo, hindi mo alam kung paano i-handle? Na-experience nyo na ba yun yung kapag kayo nag invite? Di ba kasi ang lifeblood ng negosyo natin is inviting. So ang goal mo talaga is ikaw mismo ay makapag-invite ka, and then at the course of inviting your friends and families, minsan dadating sa point na parang meron silang mga sinasabi na hindi mo alam kung paano mo i-handle. Okay, na-experience yun na ba yan? Okay, comment kayo yes Sabi, ikaw pre, yumaman ka na ba dyan? Yan yung mga objections, no? O sige, ang maganda kasi dito mga mentors, ituturo ko sa inyo some of the objections na pwede mong ma-experience and paano mo i-handle yung mga bagay na yon, okay? Yung mga words na yon, okay? So start na po tayo. Ayan, basahin natin. Rejection doesn't mean that you aren't good enough. It means that the other person failed to notice what you have to offer. Okay. Kapag feeling mo na-reject ka or may mga tao na nagsabi sa'yo na hindi maganda yan, hindi totoo yan, etc. So, don't take it personally. Okay, yun yung number one rule. Bawal emotional, bawal emo. Okay, so, tandaan mo lang na hindi naman ikaw yun. Hindi ikaw yung may problem. It's not you, okay? It means the other person failed to notice what you have to offer. Hindi niya lang naiintindihan kung ano yung ino-offer mo, okay? So, yan. An objection is not a rejection. So, there's a difference between objection and rejection. It is simply a request for more information. Okay? Pag rejection kasi, pwede siyang hindi muna sa ngayon, not yet. Okay? Pag sinabi naman objection, pwede kasing meron siyang mga sinasabi na kailangan mo lang mabigyan ng clarity. Okay? Kailangan mo lang ma-clarify kasi gusto niya pang mas makaalam ng more information about dun sa tinatanong niya na feeling mo objection. Okay? So, hindi agad rejection yan. And eto, meron akong acronym dito na para mas matandaan ninyo easily. So, comment naman kayo dyan, plastic. Okay? O, wag mo halalahanin or wag mo sana maalala yung kaibigan mo na ganyan. Okay? Hindi po yan yon. Okay? Hindi po yan tao. Yan yung acronym natin, plastic. Okay? PLASTIK. Ano bang ibig sabihin ng plastic mentor? Okay. So, isa-isahin natin yan. Ito, siguro narinig nyo na to. Okay. Meron bang naka-experience na nito? Sinabi sa'yo ng friend mo, friend, ang ganda ng ino-offer mo. Kaso nga lang, problema ko, wala akong pera. Okay, na-experience na ba? Nakarinig na ba ng ganyan? Madami po, okay. Yan, sige. Para mabigyan ko kayo ng linaw, lagi, okay, yes po, okay, madami po, okay, sige. Very good na para sa una, ano. Una sa lahat, kung ikaw nakaka-experience ng objection, good news! Congratulations sa'yo. Ibig sabihin, nag-i-invite ka. Okay? Para po sa mga tao hindi pa naka-experience sa objection, bad news. Ibig sabihin, hindi ka nag invite Kaya wala kang na-experience sa kahit ano. Okay, so okay lang ba i-tap mo yung sarili mo, sabihin mo sa sarili mo, congrats. Okay? Ibig sabihin you're doing the business. Okay? Oh, congrats sa'yo kasi na-experience mo na 'to. Wala akong pera friend eh. Paano kaya yun? Paano ba i-handle yun mentor? Ang hirap naman. 'Di ba bungad mo pa lang. Wala akong pera agad, 'di ba? Congrats to me. Okay. Yan, okay. Number one, learn how to classify as before you proceed. Okay? So, alamin mo muna. Kasi mamaya naman, nag-o-offer ka ng Jade package, Jade, pero yung pala, estudyante. At talagang sasabihin sa'yo, tita, wala po akong pera kasi ano lang po ako estudyante lang po ako, 50 pesos, 200 pesos lang per day ang baon ko. Wala po akong pang Jade.
Binati si Mate Joey ko, binati mo lang nagsabi agad walang pera 'no. Nag-hi ka pa lang 'no, "Hi, wala akong pera." Grabe naman 'yan 'no. Iba ata yun 'no. Ang kulit 'no. May mga ganyan 'no, "Hi, kumusta? Hi, kumusta?" pa lang 'no, talagang grabe naman, okey. So eto, number 1, learn how to classify. Ask before you proceed, okey. Alamin mo kung ima-match mo kasi siya, for example, estudyante siya. So actually 'pag estudyante, hindi namin sinasabi na business agad, ang sinasabi namin extra income. Yung iba iba yung way ng pag-invite mo kasi siyempre kapag sinabi mo business, ano bang ano bang mindset ng estudyante, maghanap ng pagkakakitaan, 'di ba? Hindi naman magtayo ng negosyo kasi iba lang kasi mindset sa Pilipinas 'no, 'pag sinabi mong business, ang tanong, magkano ba puhunan diyan? Wala akong pera, gano'n agad. Pero ang mga Chinese naman 'pag sinabi mo, meron akong offer sa'yo na business, ang mindset naman nila, "Oh, magkano ang kikitain ko diyan?" Okey, magkaiba kasi tayo ng way kung paano tayo pinalaki, so magkaiba tayo ng response sa mga bagay. Ang mga Chinese ang tinitingnan nila, "Paano ako kikita diyan? Magkano kikitain ko?" Mga Pilipino, "Ay wala akong ano, pangkapital." So ano, ayusin mo muna, i-classify mo muna, dapat tama yung approach mo. Okay, alamin mo kung paano mo i-approach 'pag estudyante, offeran mo extra income para di ka masabihan agad na wala akong pera. Okay, 'pag naman, business-minded, puwede mo naman sabihin na may offer ako na business. So, learn how to classify and also if magpe-present ka naman, ma-match mo siya. For example, estudyante siya, so puwede siyang copper, bronze, silver. 'Yan yung mga ita-topic mo sa kanya. 'Pag naman siya employee, puwede naman yan silver, gold, jade. Okay, kapag negosyante more of ano 'yan, gold or jade lang 'yan, gold, platinum, jade lang 'yan. Okay, so ima-match mo siya, accordingly. Okay, kaya nga nagfo-form ka muna, eh. Ano yung form? Family, occupation, recreation, message. So alamin mo muna kung ano yung, capacity niya kahit papaano. But you will discuss everything, hindi naman porket ano, di-discuss kasi may mga estudyante na let's say nag-aaral sa Lasal o kaya sa mga mamahaling school. Tapos in-offer mo naman copper ka naman ng copper, 'di ba? Isisipin naman liit naman ng income na 'yan. Pero kaya pala nila mag-jade. So you have to classify first, okay, before ka mag-offer. And then number 2, okay, ito yung mga sinasabi natin, 'no. Yung 44/8, sample yung gold na, kung titingnan mo siya as problem, problem talaga 'yan. Pero kung isipin mo na mabuti, solusyon 'yan sa matagal na nating problema sa pera. Okay, okay ba yung sagot na 'yan? Totoo naman 'yan, eh, depende kasi sa perspective mo. If titignan mo yung capital as problem, magiging problema talaga 'yan. Pero if you will think about it, ito na yung solusyon sa matagal na nating problema sa pera, friend. Okey, puwede mo sabihin sa kanya 'yan, okay. Actually, ito yung mismo sinabi sa akin na kasi nung na-invite po ako, 'yan din ang bumuka sa bibig ko, 'yan din yung ano, lumabas sa bibig ko. Wala po kasi akong pera. Okay, nung na-invite po ako, fresh grad ako nun. So, wala talaga expect. Walang allowance, wala ring income from the job kasi fresh grad, eh, wala pang kahit ano. So, yan talaga yung una ko sinabi. Actually nagustuhan ko po pero wala akong pera. Ito yung sinabi ni Mentor Peach sa akin. Year 2005, anong problema natin? Pera. 2010, pera pa rin. 2015, pera pa rin. 'Di ba? Anong year na ngayon? 2021, pera pa rin. If hindi natin gagawa ng paraan this year, next year, ano kaya sa tingin mo problema? 2022. Ano sagot? Pera. Tama? Kung hindi mo gagawa ng paraan this year, forever mo magiging problema ang pera. Pero tingnan mo maigi, kung gawan mo ng paraan this year, next year kaya problema mo pa ang pera? I believe no. Ang problema mo na paano mo gagastusin ang pera. Kasi kumikita ka na sa IAM. Okay ba 'yon? Tama 'yun, you have to let them understand na hindi naman 'yan ano, hindi 'yan problema, ito nga yung solusyon sa problema mo. Minsan may magsasabi, "Friend, naghahanap nga ako ng extra income, eh, tapos baon nga ako sa utang ta's o-offeran mo ako may kapital." Puwede mo sabihin sa kanya, "Kaya nga kita ini-invite, eh, kasi may problema ka sa pera, ito na yung solusyon friend." 'Di ba? Oh, next. Tell your story kung paano ka nakagawa ng paraan. Ako, every time na may tino-talk ako, may IBP, ito yung shine-share ko talaga. Kasi ito talaga yung ginawa ko, W. Bush. Okay? Comment kayo diyan, W. Bush. Nandito po ako, hindi ko problema ang pera kasi nandito na ako sa IM. Yes, agree. 3 to 5 years from now, wala ka pa rin yung pera. Magiging happy ka din kaya, tiwala lang friend, pagtulungan natin to.
Okay. By the way, kapag tayo ay nag-ha-handle ng objections, mga mentors, ito yung golden rule. 1 step backwards, 2 steps forward. Ulitin ko, 1 step backward, 2 steps forward. Huwag pong masyadong patusok. Okay? Ano ibig sabihin ng patusok? Friend, kaya ganyan ang buhay mo. Kasi iba ka mag-isip. Wala ka tuloy pera. Kailangan mo tagang, wag yung para kang nananaksak ba? Kasi yung tao lalayo sa'yo. Ay, ang naman ang ugali nito, ayokong mag-join dito. I-relate mo sa sarili mo. 1 step backward, 2 steps forward. Friend, naintindihan kita. Kasi ako din, nung na-invite ako, 'di ba, ganyan. Ang tawag doon, feel, felt, found. I feel you, friend. Kasi naramdaman ko din yan before. Nung na-invite ako, sa totoo lang, wala naman talaga akong pera eh. But I found out na pwede mo palang gawa ng paraan. Kasi pag gusto, may paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. O, paano ko ba nagawa ng paraan? Friend, isi-share ko to sa'yo ha. Ito yung ginawa ko, step by step, W Bush. Ano ba yung W Bush? Hindi po yan yung utangan natin. Okay? Yan po yung gagawin natin ng paraan. W stands for withdraw. Meron akong, ito, totoo talaga 'to, story ko talaga 'to. Meron akong maintaining balance sa BPI 'yun, okey. Maliit lang naman 'yun, tinignan ko maigi. Inopen ko lang ng account 'yun nung college ako. So sabi ko, magiging kotse ba 'to after a year? Ekis. Magiging milyon ba 'to after a year? Ekis din. Baka ma-withdraw ko pa, maubos ko pa. So sabi ko, withdrawhin ko na lang 'to. Sa totoo lang, na-close yung account na 'yun. Kasi inubos ko talaga, eh. Sabi ko, gawin ko na lang 'to, pandagdag pang negosyo. Okay, W, withdraw. B stands for benta. Okay? Pwede kayo mag-notes ha, pero may copy naman kayo nito, sesendan ko na lang kayo. B stands for benta, hindi po ng laman. Okay? Hindi rin ng laman ng loob. Okay? Benta po ako ng mga lumang libro na hindi na ginagamit. Yung mga nursing books namin. So, ang tawag doon, liquidating assets. Bakit? Kasi yung hindi mo na ginagamit, nagiging pera siya. Okay, sabi nga sa OLX, pag hindi mo na ginagamit, benta mo na. 'Di ba? So, yan siya, benta. Utang. Before po ako ma-invite, nangungutang na ako normally for gala, for gadgets, 'di ba? Pero this time for business. So, ako ang binibigay ko kasing scenario, kung let's say gusto niya ng 16.8, okay, 16.8. Hanap ka ng 16 na tao na may tigwa 1K. May gumawa kasi talaga nito mga mentors ha. Totoo to sa Pampanga yun eh. May 16.8. Oh, hanap ka ng 16 na tao na may tigwa 1K. May makukuha kang 17 boxes of barley, right? Tama ba? Meron kang 17 boxes. Ibayad mo doon sa mga nautangan mo. Pwede mong ipagamit. Sabihin mo, friend, ito muna yung bayad ko ha. Actually, 1,000 yung SRP niyan. Pero good for the health yan. Itiap mo na yung barley. Maganda yan actually, bestseller yan ngayon kasi pang-boost ng immune system. Try mo lang, baka mag-work din sa'yo. Parang nasa pilitang benta mo yung nabentahan mo yung mga kaibigan mo, nasa pilitan kasi nangutang ka. Pero yung 800, 'di ba, 16 na yun, 16,000, yung 800 sa'yo naman galing. So yung isang barley sa'yo yun, para may magamit ka din. Alam niyo po, ang pwede mangyari kasi doon, yung kaibigan mo, magustuhan niya yung barley, pwede niyang talagang bilhin na yon. Or pinakamaganda nangyari diyan, yung inutangan mo, naka-try ng product, mag-join pa sa'yo. Nangyari 'yun. Nangyari talaga 'yun, yung inutangan nag-join pa. Hindi niya alam pera niya ang ginamit 'no, pang-join. Pero 'yun siya, another way of din 'yun, inviting din 'yun, eh, 'di ba? So, tell your story, okey, utang 'yan. O kung 44,800 naman or let's say 5K 'yun, i-divide mo na lang. So, kung gusto may paraan talaga, sanla. Hindi ko 'to nagawa, okey, kasi wala naman akong alahas nun. Pero si Mentor Patsy, kung kilala niyo siya, yung nag-discuss ng ating day 1, si Mentor Patsy, sinanla niya yung kwintas ng kuya niya. Yung kuya niya nurse sa Canada. Okay. So, sinanla na lang. Eh, kasi wala naman, ano siya nun eh, parang fresh grad din siya nun. So, sabi niya, kailangan ko na maka-join. Okay. Tapos, syempre nagalit yung family niya, etc. Alam niyo po, syempre si Mentor Patsy ngayon, nagreregalo na lang ng Honda City sa kanyang family. Kasi nakabili na siya ng Montero. Eh, secret pala yun. Nakakuha na siya ng Montero, tapos yung first car niya, naregalo niya sa family niya. Actually, yung pinaka-first car niya, yung Elantra, naregalo niya na rin yun sa mommy at daddy niya.
O 'di ba? Eh kung hindi siya nakapagsanla noon, wala siyang multi-million ngayon, 'di ba? So pwede mong ikwento 'yan. Maganda rin kasi alam mo yung story ng ibang tao para just in case na kasi hindi ka naman pwede mag-imbento na ako nagsanla ako tapos hindi ka naman nagsanla, no? So wag ka mag-ano, wag ka mag-fabricate ng kwento. Kung hindi mo kwento 'yon, edi ikwento mo na lang yung kwento ng iba. Gets niyo ba? Then last is hingi. Oh, 'yan, nanghingi ako ng pera sa mama ko na pandagdag lang. To cut the long story short, naka-join po ako. Yan yung kwento ko. Ikaw, kung ano yung kwento mo, ikwento mo rin siya. Kasi importante dun sa kausap mo kung paano mo nagawa ng paraan. Naniniwala ba kayo that there's no such thing as money problem? Comment kayo, yes, kung naniniwala kayo. There's no such thing as money problem, only idea problem. Ay, tandaan niya na, no such thing as money problem, only idea problem. Ang pera po hindi nakaka-escape sa earth. Nabalitaan mo na ba ang pera nakalabas sa outer space? Hindi. Nandito lang yan, umiikot-ikot lang yan. Okay? May pera dito. 'Di ba? Pero only idea problem. Ang pera nandiyan, pero yung idea kung paano ka magkapera, magawa ng paraan, yun yung kailangan mo. Yun yung totoong problema. So, ano kailangan mo gawin? If someone says na wala akong pera, give them ideas kung paano sila magkakaroon ng pera. Dadali na ni Elon Musk sa outer space, sa Mars. O, di ba? May pera eh. Kailangan mo lang paalala sa kanila or paintindi sa kanila kung paano magkaroon ng pera. Okay? Paano magkaroon ng ideas to create money. Okay? So next, kapag gusto may paraan, kung ayaw maraming dahilan. Alam niyo po, kung ini-invite niyo, friend mo, pwede mo namang friend, pag gusto. Sikuhin mo na lang, no? O kaya pag sa Zoom, friend naman. 'Di ba? Kaya natin yan, gawan natin ng paraan. 'Di ba pag gusto mo yung paraan, if ayaw maraming dahilan. Yan. Maliit ang ilalabas kumpara sa ibabalik. Sa totoo lang, totoo yun. Sinabi ko po sa inyo, no, 198,800 ang kinapital ko, kinapital ni Mentor Peach, kinapital ni Mentor May, yung Jade package natin pinakamalaki, yun na yun. Isang beses ka lang po ma-join, forever ka pong kikita. Magkano na ba ang bumalik sa kanila? Mentor May, 21 million in a matter of 3 years. Question, maliit ba yung nilabas kumpara sa bumalik? Comment kayo yes. If maliit yung nilabas kumpara sa bumalik, may pera sa I Am Worldwide. O, di ba? Totoo. Mentor Peach, I think, she's 19 million or 18 million. 198 nilabas. 18 million, 19 million bumalik. Maliit ba yung nilabas kumpara sa bumalik? Yes. O, wag na tayo lumayo. Ako na lang. Kasi yun, mind-blowing na yung, nung income, no? Tingnan mo na lang sa kahit sa 7 million ni Mentor Ikay. Maliit ba yung nilabas kumpara sa bumalik? Yes, I've computed it. 35 times bumalik ang capital ko. Kaya meron akong confidence sabihin dun sa invite, maliit ang ilalabas kumpara sa ibabalik. Huwag mong panghinayangan yan, friend. Kasi isang beses ka lang mag-join, lifetime kang kikita. One-time capital, lifetime business. If naiintindihan mo lang, friend. 'Di ba? Totoo 'yan. Ngayon kung hindi ka pa kumikita ng malaki, iba nga sa inyo nag-just for you, nag-give me 5. 'Di ba? Bumalik na kahit papaano yung capital, totoo 'yan. Lalaki pa 'yan eh. There's no way but up, 'di ba? Lalaki pa yung income mo sa IM. Dadating ka din sa millionaire circle. Pipili ka na lang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan. Kailangan mo lang maintindihan. O kunwari, for example, meron kang kaibigan na kinakausap mo, 'di ba? Kuha ka ng any gadget sa sa paligid mo, gamit mo for example itong iPhone. Okay, nakita niyo ba itong iPhone ko? Let's say may iPhone ka or kahit laptop or anything. Itong iPhone ko kasi is worth 75,000, nabili ko 'to. So kung wala kasi susi na Mustang. Pero kung let's say may kotse ka na galing din sa business, pwede rin 'yon. Let's say si Ketchup or itong iPhone kasi parang lahat meron, no? So pwede mo sabihin, tingnan mo maigi friend na, pag gusto may paraan na. Let's say for example, friend, ibebenta ko sa itong iPhone ko worth na lang, 16,800. 16,800. Pero ang worth niya talaga nung nabili ko is 75,000.
Okay, kung let's say may kotse ka naman, let's say sa akin, ang worth po ng kotse ko is kulang-kulang 3 million. Pero bebenta ko na lang ng 198,800. Paunahan na lang bukas, 12 noon. Sino bibili? Sino gusto bumili? Yung 3 million na worth ng Mustang, ibebenta ko na lang ng 198,800 bukas. Paunahan. Alam niyo po yung mga invite niyo magpapaunahan pa. Pero walang pera yun. Magagawan mo ng paraan kasi alam mo yung kapalit mas malaki. Tama? Pag may binibenta sa'yo na feeling mo murang-mura, bibilin mo yung kahit wala kang pera sa totoo lang. That's a reality. Kailangan mo lang maintindihan. Same lang din naman yung iPhone ko, yung MacBook ko, yung Mustang ko, yung condo ko, lahat to galing sa kinapital ko na 198,800. Kung hindi ako nag-risk noon, wala ako ng mga bagay na meron ako ngayon. Right? So, pwede mong gawing sample yan para mas maintindihan nila na, ganun pala yun. Oo nga, no? Kasi if you will ask me magkano ang Mustang, edi 198 lang yun. Pero 3 million talaga ang ano nun, ang worth nun. Bakit naging ganun? Eh kasi hindi naman ako magkakaroon nun kung hindi ako nag-join. Yung sasakyan natin na libre na makukuha sa IAM, lahat yung nanggaling doon sa Jade na yon. Okay? So, are you learning mga mentor? May nakukuha ba kayo na ano na strategies dito? Mag-handle ng objections. Okay? So, yan yung mga natin na isa pa lang yan wala pa lang pera yan. Ang dami mo nang naisabi. Okay? Pili ka na lang dyan kung ano yung fit doon sa kausap mo. Script kasi 'to 'no, mga mentors. Pero pwede naman na hindi 'yan per word mo talaga i-ano 'no, gayahin. Pero maganda if mag-formulate ka tapos, 'pag na-deliver mo siya as if natural. Yung hindi yung iniisip pa, ano yung next sasabihin ko, ang haba kasi nung script. Hindi po gano'n, intindihin mo lang siya para mas mabilis mo siyang mapaintindi dun sa kausap mo. Okay, I am learning. Okay, very good. Number 2. Yan. P na tayo. L. Okay, L na next. L. Na-experience mo na ba to? Hindi ko kasi linya yan, friend eh. Hindi ako magaling magbenta-benta. Hindi ako mahilig kumausap ng ibang tao. Yan. Sino naka-experience ng comment 1 if na-experience mo nang masabihan ng hindi ko linya yan, hindi ko type yung mga ganyan. Yan. Comment 1. Okay. Very good kayo. Nag-invite kayo ha. Na-experience na to. Okay. Ito ang sasabihin mo sa kanya. Friend, ano ba ang linya? Yan ba yung yan yung pinag-aralan, 'di ba? Pero I wonder, friend, bakit kaya maraming call center? Meron bang course ng call centering? Oh, tanungin ko kayo. Meron bang course na call centering? Meron? Yes or no? Wala. Okay. Wala pong course na call centering, pero maraming call center. Iba-iba po ng ano yan ng natapos. Iba diyan nurse, ang mga nursing grad. Okay, iba diyan mga teachers. O iba-iba yan eh. Iba-iba ng course pero isa lang yung trabaho. Bakit ganoon? Kasi kung saan yung may pera, yun yung nililinya ng tao. Wala siya sa linya talaga. Hindi totoo yan. Ako po, nurse ako. Nung pinanganak ba ako, nurse ako agad? Hindi. Nag-aral po ako. Di ba? Inaral ko para maging linya ko. Ibig sabihin, lahat ng bagay na pag-aaralan. Okay? Tingnan mo to, friend. For example, magkaroon tayo ng offer, 20,000 per month dito sa trabaho natin. Tapos, may nag-offer sa atin magbenta ng tuyo, 200,000 per month ng sahod. Sa tingin mo, anong kukunin natin? Yung linya natin na 20K per month lang o magbenta ng tuyo na 200K per month? Yung totoo, friend. Tanongin ko kayo, ang totoo? 1 or 2? 1, yung linya mo, pero 20K per month? Or 2, magbenta ng tuyo, pero 200K per month? Kita mo, ayaw mo magbenta ng tuyo, pero nalaman mo 200K per month. Go na yan! Go na yan, mentor! Kahit pa gaano ang amoy ng binibenta mo, kung 200K per month, ipupush mo yan, right? Because nakatingin ka dun sa kikitain mo. Kung saan may pera, yun ang nililinya ng tao. Tandaan nyo yan. So, wala yan sa linya. Hindi ka kasi marunong. Lahat ng bagay na pag-aaralan, pwede mo sabihin sa friend mo yan. Okay? Yung doctor nga, nag-nurse pa para makapag-abroad, di ba? Alam niya, nung time na patok na patok mga nursing,
mga nurses sa ibang bansa. 'Di ba? Ay, sakto pala si Mentor Jaime 'no, may tinda na tuyo. Yan. 'Di ba nung mga panahon na 'yon, na-congratulate yung mga doktor, "Doc, congratulations, nurse ka na." Kasi nag-aral na sila ng doktor, bumalik pa sila sa pagna-nurse. I mean, nag-aral pa sila ng nursing. Kasi hindi in demand ng doctors, ang in demand nurses. Right? Naalala niyo ba 'yun, yung time na 'yon? Na ang daming nurses na kailangan sa ibang bansa. So, ang dami pong nag-nursing. Kaya nga po nursing ang kinuha ko ng kurso. So, sa totoo lang, hindi naman yan ang gusto ko talaga. Ang gusto ko, Conservatory of Music. Gusto ko yung sa musical instruments. Yun yung passion ko eh. Yung tumugtog. Hindi po kumanta, tumugtog lang. Okay? So, pero sabi ng nanay ko, kapag hindi ka nag-nursing, hindi ka makapag-aral. So, pili ka na lang, aral o walang aral. Kaya po ako nag-nurse, okay? Sample daw. Wow, wala akong instrumento dito, eh. 'Yan, may banda. Ay, Mentor, by the way, bukas abangan niyo, may guest speaker tayo sa ating event. Guest singer pala, guest singer sa ating event tomorrow, okay? Nai-segue ko pa 'yun. 'Yan, 'di ba? So, nililinya mo kung ano yung meron kang income, yung ano yung mas malaki, 'yan. Para po sa mga nasa ibang bansa, okay, comment kayo diyan if tama ba 'to, for example, kasi may napanood po ako 'no, for example, engineer siya sa Philippines. Tapos meron siyang asawa na nurse sa ibang bansa, so nag-migrate sila. Pagdating dun yung engineer, since hindi siya in demand, iba yung naging trabaho niya, okay. At saka iba yung aral, eh, yung aral sa ibang bansa hindi naki-credit kaya nga kami mga nurse kailangan minsan sa ibang bansa kailangan pa namin mag-aral ulit kasi hindi credited yung pinag-aralan mo sa Pilipinas, parang gano'n, 'di ba? So mag-start ka from the bottom. Para po sa mga nasa ibang bansa, tama po ba sinasabi ko, gano'n po ba? Kapag nasa ibang bansa ka, hindi na nagma-matter kung ano yung natapos mo, kung ano yung trabaho mo, you will really start from the bottom pataas. Agree ba? Agree, tama, okey. O sabi ni Mentor Jaime nasa Belgium. Mentor Rico. Mentor Cindy nasa Greece, sa Canada. Okay, agree sila. Taiwan, mag-agree din. Mentor Raquel. Mentor Bell sa France, totoo. Ganyan dito sa France. Back to zero kayo, Med. Oo. O, 'di ba? O, Mentor Angie. Kompleto na tayo ng bansa. Lahat. Okay? Lahat kayo nag-agree sa tama. Okay? Hindi totoo yung linya. Okay? Hindi totoo yung linya-linya na yan. Okay? So, dito mentor, meron police at doktor nag-work. Merong police at doktor. Nag-work yung police, nag-work sa barn. And yung doktor, nag-caregiver. Okay. Kailangan po mag-aral kung gusto mo na same profession mo sa ibang bansa na pupuntahan mo. Yeah. O, 'di ba? So, yung doktor naging caregiver. Yung police, nag-work sa barn. Sabi ni Mentor Astreline, sa Canada ito. 'Di ba? So, totoo 'yun, 'di ba? You will really start from the bottom, which is gano'n talaga eh. Iba-iba kasi ng ng education 'di ba? Na pamamalakad. So, wala tayong choice. Kailangan natin mag-bend. Okay? So, yan ang pwede mo sabihin sa friend mo. Lahat ng bagay na pag-aaralan. Okay? Wala siya sa linya. For example po, ako mahihain talaga ako sa totoong buhay. Pag hindi mo kinausap, di rin kita kausapin. Okay? Magtititigan lang tayo. Pero, natutunan ko sa network marketing, kailangan pala kumapal ang mukha mo. Okay? Hawakan niyo yung mukha niyo. Kailangan daw kumapal kasi pag kumakapal daw ang mukha, bumababa sa bulsa, kumakapal din ang bulsa. Ngayon 'pag makapal na ang bulsa mo, puwede mo na ibalik yung nipis ng mukha mo, okey? At least marami ka ng pera, makapal ang face. Architect po naglinis ng toilet at naging hardinero, 'di ba? Kailangan ayan, totoo. So, yan po siya mga mentors 'no, para just in case na meron kang makausap na, "Hindi ko kasi linya yan," sabihin mo na lang sa kanya, "Alam mo friend, sa totoo lang kung saan may pera yun ang nililinya ng mga tao." Anyway, maganda naman kasi dito lahat ng bagay na pag-aaralan. Alam mo ako din dati wala akong alam dito, zero knowledge. Ang alam ko BP injection. Pero may mga trainings dito na tuturuan tayo step by step kung paano gagawin yung negosyo. Kaya kahit di natin 'to linya, time will come, maintindihan natin at magagawa natin yung negosyo ng tama. Okey ba, okey ba? PE na ba kayo? Next, are you learning? Comment kayo ng 2 if you are learning, okay? Next, eto na. Ito rin sinabi ko sa sa nag-invite sa'kin kay Mentor Peach.
Alam mo ang ganda mens, ay hindi pa pala mens, ang ganda po 'no, pero ask ko muna yung mama ko. Meron ba kayong narinig na ganito? Oh, eto yung isang version, ask ko muna asawa ko. Yan, 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 yan. Marami pong ganyan 'no, kagaya ko ganyan din, ask ko muna yung mama ko, ask ko muna asawa ko. Paano mo ni-handle yung ganyan, 'di ba? Yung iba kasi sa inyo ito sasabihin, "Sige ask mo muna." Okey. Ano ka ba naman, hindi gano'n. Okey. Eto sasabihin mo, "Okey naman 'yan, kaso friend, hindi naman nila napakinggan yung presentation." Asthma. Ang daming may asthma, as mama, as papa, as papa, as, 'yan. Walang mag-negative 'pag sinabi. Walang mane-negative 'pag sinabi. Nag-join po ako, 'di alam ng asawa ko. O yun, sabi ni Mentor Joy, hindi alam ng asawa niya. Alam niyo, believe ako sa mga ganyan, yung nakakapag-decide kahit ano, walang ibang tao. Okey, maganda yun, okey. Kasi may mga ganito talaga 'no, ask ko muna yung asawa ko, ask ko muna yung ganito, ganyan. O paano mo handle yung ganyan? Ako po personally, yan din ang sinabi ko sa mentor ko, pero sinabi niya sa akin. Eto maganda. Example, nanood ka ng sine. Ikaw nanood ha, ikaw nanood. Tatanungin mo ba si mama at papa mo na, "Mama, pa, maganda ba yung pinanood ko kanina?" Ano sa tingin mo ang sasabihin nila sa'yo? Ulitin ko, nanood ka ng sine. Pag-uwi mo sa bahay, tinanong mo yung mama at papa mo, "Ma, pa, maganda ba yung pinanood ko kanina?" Ano sa tingin mo ang sasabihin nila sa'yo? Sige, malay ko sa'yo. Tama, aba malay ko sa'yo anak, ikaw ang nanood niyan. 'Di ba? 'Yan, totoo 'yan. 'Yan yung inaantay ko sagot. Ewan. Malay ko. Totoo. Same lang din 'yan. Kapag na-invite ka tapos sasabihin mo, tanong ka muna sa mama at papa ko, eh, malay ba nila sa present na sa'yo, sa presentation na ikaw ang nakapakinig, okey? Anong pinagsasabi mo? Grabe naman yung mga reply sa inyo. Matindi yung mga magulang, "Ewan ko sa'yo. Kumain ka na anak." 'Yan. Naiintindihan niyo ba? Alam niyo nakakatawa 'to 'no, pero kailangan maintindihan niyo 'to para mapaintindi niyo din sa kausap ninyo. Pero ano naman ha, basta yung delivery ayusin mo ha, hindi kasi kayo members na kayo, kaya ako mag-deliver sa inyo 'no, pero maging mabait kapag mag-deliver ka sa ano sa friend mo. "Friend, kasi alam mo ganyan din ako, tinanong ko din yan sa nag-invite sa'kin, ask ko muna yung mama ko po, yun talaga yung sinabi ko kaso nga lang ito yung sinabi niya sa akin." Sabi niya, okey naman daw kaso nga lang, paano naman nila maintindihan, ako yung nakapakinig na presentation. For example, friend, nanood tayo ng sine, tapos pag-uwi natin tinanong natin yung parents natin, "Ma, pa maganda ba yung pinanood namin?" Ang sagot nila, "Aba malay ko sa'yo." So baka gano'n din ang ano, haller, baka yan din ang isagot sa atin nung parents natin. Kaya sabi ko, "Oo nga 'no, maganda kung sino yung nakakinig, siya yung magde-decide." 'Di ba, tama. Maganda kung siya yung sino nakapakinig, nakalaman ng presentation, siya yung mag-decide kasi siya yung mas nakaintindi, okey? 'Yan. So yun, pinara-phrase ko para mas maganda pakinggan, okey. It is best, kung sino ang nakaintindi, siya ang magde-decide, okey? Kasi 'di naman nila napakinggan yung nakita mo, which is true. Ito yung sinabi sa'kin ni Mentor Pitch, totoo talaga 'to. Sabi niya, "Ikay, alam ko nagustuhan mo yung presentation. Pero ang tanong ko sa'yo, paano 'pag ayaw ng mama mo, tutuloy ka pa rin ba?" Tinanong niya talaga sa'kin, so nagulat ako. Sabi ko, opo." Sabi ko sa kanya, "Opo, tutuloy pa rin po ako kahit ayaw ni mama. True enough, ayaw po ng nanay ko." Ayaw niya talaga. Sabi niya, "Nurse ka, milyon ginastos ko sa'yo tapos yan ang gagawin mo sa akin. Tigil-tigilan mo yan. Di totoo yan. Scam yan. Papunta ka pa lang." Nag-rap na po ang nanay ko, okey, nung nalaman niya. "Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Hindi totoo yung mga ganyan." Sabi niya. So sabi ko, totoo nga 'no, ayaw ni mama kasi hindi nga naman niya napakinggan yung napakinggan ko. Hindi niya naintindihan yung naintindihan ko, okey? Kaya sabi ko, tutuloy pa rin ako, okey? Puwede mo i-prove, parang tatanungin mo, "Gusto mo ba talaga? O excuse mo lang 'yan dahil ayaw mo mag-join?" Puwede kasing gano'n, 'di ba? Maganda dalhin mo dito si mama or si papa para or asawa mo para mapaliwanagan natin. Let's say ayaw niya talaga mag-decide, gusto niya talaga kasama yung yung ano niya, yung family niya. Puwede mo sabihin, "Sige,
ipresentahan na lang natin yung asawa mo or yung nanay at tatay mo para mas maganda yung magiging desisyon ninyo. Kasi mahirap mag-decide, 'di ba? For example, ikaw, napakinggan mo yung presentation, hindi mo naman nakuha lahat, 'di ba? Hindi mo naman nakabisado 'yon. So paano mo explain sa family mo 'yon, 'di ba? Pag nagtanong sila, hindi mo masagot, so mahirapan ka lang mag-explain. Maganda ako na lang mag-explain, 'di ba? Para malaman nila yung full details. If gusto niya talaga ng ng, ng decision from other people. Pero para maiwasan mo 'yon, gusto mo ng tip para maiwasan 'yon? Oh, ito yung tip. Huwag kang mag-invite kapag kulang yung isa. Kunwari mag-asawa, invite mo, dalawa sila. Kailan ba kayo available? Both. Para ma-explain ko sa inyo na sabay. Para hindi na tayo dadating dun sa point na tatanong ko muna sa asawa ko, tatanong ko muna sa mama ko, tatanong ko muna kung kani-kanino, tatanong ko muna sa kapitbahay ko. Para maiwasan yung gano'n, 'pag nag-invite ka, 'pag mag-asawa sabay, 'pag mag-jowa sabay, "Hello baby." yung alaga ni Mentor Jen, "Hello po." 'Yan, 'di ba? So, ang cute-cute naman ng baby niyan, okey. Gano'n siya, kailangan sabay. Ngayon, let's say mama naman niya or papa niya, edi isama na niya sa presentation para isahan na lang yung discussion mo. Hindi yung magdi-discuss ka ngayon, magdi-discuss ka ulit bukas, ire-reset mo pa, et cetera, ganyan-ganyan. Okey, so let's say mentor hindi kasi kayang sabay yung schedule, eh. Tanungin mo siya, "Sino mas nagde-decide sa inyo? Ikaw ba, yung asawa mo?" Sabihin niya, "Ako naman magde-decide talaga." Eh di okey lang yun kahit siya lang. Pero 'pag sinabi niya, "Yung asawa ko kasi magde-decide." I-set mo na lang na available yung asawa niya kasi yun din naman ang magde-decide. Nage-gets niyo ba? Para maka-save kayo ng time. Okey, para hindi pa ulit-ulit. Ikaw ang mag-handle ng business kaya ikaw ang mag-decide. Paano 'pag sinabi, "Ewan po, mens." Ano ibig sabihin ng ewan? Ha? Ano ibig sabihin nun? May in-invite po ako, tinanong niya yung mama niya, sabi ng mama niya, yung pag-aasawa mo nga hindi mo nga pinag-isipan 'yan tapos 'yan ka na naman sa desisyon mo na mali. Yung pag-aasawa mo nga hindi mo pinag-iisipan 'no, nabasag pa ng parents 'no. Ano ka ba naman anak, 'di ba? So, ayan. Alam niyo po, kailangan lang makuha mo yung commitment, okey? Kasi minsan gustong-gusto naman nila kaso nga lang minsan kulang sa pagde-decision making 'no, kailangan medyo i-push ng konti. Okey, so 'yan yung mga words na puwede mo sabihin sa kanila. Okay? Are you learning? Comment 3 if natututo po kayo 'no. Move on tayo sa next. PLA. A. S. S na tayo. 3333. Okay. Eto na. Ano ba 'to? Small time business naman 'yan. Nakarinig na po ba kayo niyan? Ay, networking, small time. May mga ganyan na ba kayo experience? Ako na-experience ko 'yan, eh. Parang lalo dun sa mga yung mga college friends or mga yung mga sosyalin na mga kaibigan natin, 'di ba? Networking, ew. Ano ba 'yan, Ikay? Wala ka namang magawa sa buhay mo kasi feeling nila ang networking para sa mga hindi matanggap sa trabaho at walang magawa sa buhay. Yan yung akala nila sa network marketing. Okay, gano'n. Just 'cause you made mistakes doesn't mean you're a failure. Taray naman ni Mentor Choice. Akala lang nila gano'n, okay. Well, honestly speaking, yun din naman kasing pagkakaakala ko. Ako mentor, pay na sana nung isang araw kaso may nagnega ata sa kanya biglang umurong. Yan kaya kailangan mo makuha yung commitment at heads up mo na sa puwedeng mangyari kasi marami talagang negative sa labas. 'Di ba? So, kailangan ma-clear mo na yung mind niya. Oh, ito sinabi sa ng friend, "Small time naman 'yan, eh, hindi totoo 'yan, mga ganyan, maliit." Paano mo sasagot 'yon? Oh, network marketing is for people who loves helping other people. Tama? Actually, sa totoo lang, ito ulit, one step backward, two steps forward. Sa totoo lang, friend, yan din yung naging mindset ko before, small time yung yung network marketing in general kasi feeling ko yung mga nagjo-join lang diyan, yung mga walang trabaho, yung mga tambay, et cetera. Pero I realized that network marketing pala is for people who loves helping other people. It's a profession pala in a business platform. You just have to educate them kasi. Actually, ang pag invite it's about educating. Network marketers are educators. Tayo, ang role natin sa mundo ay mag-educate ng mga tao na walang idea sa network marketing. Okay?
pag naintindihan mo kasi na ang negosyo pala nito ay para sa mga taong gustong tumulong sa ibang tao at hindi para sa mga tao na greedy, hindi kasi sila tatagal dito, mas maintindihan nila, okay, ganun pala yun. Okay. Meron bang small time na kumikita ng more than 500,000 per month? Power question ang tawag dyan. Sa totoo lang, friend, actually yan din yung naging mindset ko before. Pero nakita ko kasi yung mga tao na kumikita rito eh. Nagulat ako, friend, may kumikita 200,000 minimum in a month, 500,000, may 1 million per month. Then I realized, nag-question ako sa mind ko, small time ba na kumikita ng more than 500,000 per month? O sasagot yung friend mo, talaga? Okay, sabihin niya, we, okay. 'Di ba? Tapos pakita ko na lang ng ano, ng results, ng pictures. Friend, nagulat ako, ito nga yung isang mentor namin, no, si Mentor May, 21 million na kinita, bumili ng cash, more than 4 million worth of Audi Q5, yung ano, yung SUV ng Audi, na mind blown ako, sabi ko, grabe. Yung ibang hindi pa nakaipon ng 4 million, siya bumili lang ng kotse worth 4 million. Things like that, no? More of kwento. Okay. Meron ba small time na naka-Ferrari? Yan, tanungin ko rin kayo, meron ba? Meron bang small time na naka-Ferrari? Yes or no? Wala. Alam nyo po, kung magkano ang Ferrari, million, million, million. Hindi nga, kung hindi ka nasa network marketing, kung wala ka sa I Am Worldwide, wala kang kilalang naka-Ferrari, right? I mean, nakaibigan mo na pwede mong kausapin or pwede mo i-chat or pwede mong makisakay sa kotse, makipicture. Di ba wala? Wala tayong kilalang naka-Ferrari kasi mga big time lang meron nun. Limited edition lang ang kine-create nun. Dito sa Pilipinas, kakaunti lang ang meron. 'Di ba? Tapos meron sa IAM, apply mo pa, mentor mo pa. Oh, meron mas small time na naka-Ferrari? Wala. Then show IAM related results and testimonies. Okay? So, yan, para ma-battle mo yung mindset na small time lang naman yan, pakitaan mo na lang ng resulta. Tandaan nyo po, people outside to see is to believe. Maniwala sa'yo pag may makitang resulta. Our business is a faith business. You have to believe first for you to see. Pero, nung mga nagsisimula po kami, walang mga resulta pa noon. Wala pang ang office, wala pa yung products, etc. Pero naniwala muna kami. Kaya nangyari sa amin. Ngayon po, kahit saan ka magpunta, maraming resulta, ituturo mo lang ito. 'Di ba? Bawat countries may mga naging successful. So ituturo mo lang na yung results. Mas madali na po ngayon compared before. Okay? Sample. Grabe. Hindi ko pa 'to na-edit. 1.2 million in 9 weeks pa 'to dati, July July 2018 pa 'to. Ngayon, grabe naman, 1 million. Minsan isang linggo, minsan isang buwan. Ni Mentor May. Grabe 'no? Yung result, kailangan mo pakita yan. Mentor pitch. Dati 1.2 million weeks to. Pero ngayon, di ba, 1 month na lang. Oh. Grabe, nung ginawa ko tong PowerPoint na to, 12 million pa lang si up pitch. Ngayon, mga 17 million, 18 million, 19 million na siya. Alam mo, mahirap po mag-edit ng PowerPoint, no? Kasi buwan-buwan po nag-change ang poster ng mga mentor. Nadadagdagan ng million. So, kailangan mo siya update na update. Diba? Tapos sa mentor fee siya nakabili ng 18 million. Aside dito sa kunin niya ng 8 million worth, ay nakabili siya ng 18 million worth ng property sa Laguna yon. Napakaganda. May golf course doon. Nakapunta na ako. Sobrang nabaliw talaga kami. Napakaganda ng biniling property ni Mentor Peach. Pang mayaman talaga. Feeling mo na sa ibang bansa ka. Ganoon. Meron palang ganun sa Pilipinas. 'Di ba? So, yan yung mga results. Let them, maganda meron kang copy niya, no? Para meron ka mababato sa mga clients mo. O, 'di ba? Ganda ng Ferrari. Income. So, maganda meron kang copy ng mga results. Okay? Are you learning? Comment 4 if you're learning. Natutunan yung number 4. Let's go to number 5. Ito na. Marami nagsasabi nito. Friend, ang ganda kaso wala talaga akong time dyan eh. Na-experience? Experience na? Ang ganda pero wala akong time. Paano mo i-handle yun? Ito yung mali Friend, alam mo, ganyan ka ng habang buhay. Wala ka ng time habang buhay.
Kasi negative ka eh. Okay, mali yun. Mali yun na. Mali yun. Okay, hindi ganun mag-handle ng objections. So, pwede mo sabihin ito. Okay lang yan, friend. Pwede mo naman ito gawin ng part-time. No need to resign agad. Actually, marami kaming business partners dito na part-timers. May full-time job, pero siguro mga 2 to 3 hours per day or even during rest days, nila ginagawa yung IM. So, no time pressure naman. Maganda lang, syempre, na makapag-start ka na ng business. Sabi nga nila, do full-time in your job to make you a living, but do part-time in your business to make you a fortune. Right? So, pwede mo simulan yan kahit part-time lang. Okay, ang maganda kasi dito sa business natin, hawak natin ng oras natin. You can do it every rest day mo or kung kailan ka available. You just have to make time for this kahit ilang oras lang per week or per day. 'Di ba? Yan. If nasa school naman, you can do this part-time habang nag-aaral. Ayaw mo nun, bago ka graduate, may kotse ka na. Para if meron kayong mga invite sa students, no, ang dami na pong nagkaroon ng resulta na bago graduate, may kotse na. Sa totoo lang, kasi sinabay nila yung negosyo habang nag-aaral, yung iba naman nakapunta ng house and lot habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Si Mentor Joya sa Dubai, nag-work sa Dubai, nagpa-part-time sa IAM, pero nakapagpagawa ng bahay, hindi dahil sa trabaho niya, pero dahil sa IAM. Part-time niya lang ginagawa, every after work. Right? So, pwede yan. Si Mentor Dodel Belen, yung nag-share sa atin before, OFW from Kuwait, nurse siya doon, full-time nurse. Sobrang busy nun, COVID nurse pa yon. Siya yung nag-aasikaso ng mga COVID patients sa kanila. Pero nakakapag-talk pa yon. Nakakapag-talk. Alam mo yung after ng duty, may pay-in. Kapwa nurse niya, na-talk na pala niya habang duty. Napaliwanagan niya na about barley. Kailangan natin to kasi nasa COVID ward tayo eh. After ng duty, may pay-in. May mga ganun, right? So, pwede mo siyang gawin kahit part-time lang. Hey, ngayon, oras na to, sinasabi niya, wala siyang time. Kailangan niya lang kasi maintindihan na hindi naman forever, no? Hindi naman buong buhay mo, buong araw mo gagawin mo dito eh. Pwede naman part-time eh. Hey. May picture to eh dapat, pero nawala. Yan. May picture to ni Mentor DJ. 'Di ba? Si Mentor DJ, if kilala niyo siya, nag-start siya mag-IM Worldwide, estudyante siya, okay? Pag-graduate pa lang. Pinagtatawanan siya ng mga kaibigan niya na, ano ba yung ginagawa mo? Part-time ka dyan. 'Di ba? Alam niyo po, before siya graduate, during the graduation, dumaan siya dun sa mga kaibigan niya na lagi niyang kainuman before. Dala-dala na yung kotse niya, brand new na Hyundai Accent Peñas. 'Di ba? Taga Davao pa siya. Alam niya po, yung mga kaibigan niya, ang sabi sa kanya, dapat pala sumabay kami sa'yo, no? See? Siya lang po sa lahat ng graduate ang may brand new car. Ang iba, magsisimula pa lang sa buhay, mag-a-apply pa lang ng trabaho, siya nakapag-start na mag-business. Ngayon, si Mentor DJ, youngest millionaire ng IM Worldwide. Youngest male millionaire kasi 24 years old lang siya. Millionaires Club na siya. Yung counterpart naman niya na girl, si Mentor Hannah, 20 years old, Millionaires Club. Imagine that. Meron na ring Honda City. Estudyante lang din yung nag-start, 17 years old, imagine. 'Di ba? So, ibig sabihin, wala naman siya sa excuses mo. Nasa yan, kung willing ka talagang gawin yung business. 'Di ba? Eto sa invites nyo, paintindin nyo lang na wag mo na sila masakal na kailangan nila ng sobrang maraming oras para simulan yung negosyo. You let them understand na pwede naman part-time. No need to resign. Pwede mong gawin kung kailan rest day mo para hindi sila ma-overwhelm. Okay? Are you learning? Comment kayo 5 if you're learning. Kaya malapit na tayo matapos. Next. Ito na. Ipon muna ako. Yan. May narinig na ba kayong ganyan? Alam mo, ganda ng present mo sa akin, friend pero ipon muna ako. Yan tayo eh. May nakarinig ako ng ganyan, na invite. Haba ng presentation mo, at the end of the day, yan pala yung sasabihin sa ipon muna. Paano mo naman i-handle yung mga ganyan? Mentors, bawal mapikon. Pag nag-i-invite ka, nagtotoo ka, nagpe-present ka, bawal ang pikon, okay? Friend, inubos mong oras ko eh. Ang dami kong in-explain, tapos sinasasabihin, wrong yon, wrong, okay. Hindi yan kasama, hindi yan. Okay, paano may handle yan? Friend,
Honestly, yan din yung pumasok sa isip ko kasi siyempre alam mo naman wala naman tayong, ipon talaga, wala tayong pera. Pero sabi ko kung pag-iipunan ko, tinignan ko maigi, ilang taon na ba tayo? 30 years old na ako, 30 years old ka na. Question, may naipon ba tayo? Wala. Puwedeng meron, maliit, pero parang wala rin, right? Eh, dagdagan kaya natin ng another 20 years yung buhay natin, may maipon kaya? I believe friend, habang tumatanda lumalaki ang gastos. 'Di ba? Ngayon nga single tayo, wala na tayong maipon. Paano 'pag nagkaroon tayo ng pamilya, lalong mauubos. Alam mo na-realize ko friend, hindi pala effective yung mag-ipon muna, maganda pala gawa ng paraan. Mentors, nakikita niyo ba kung paano ako sumagot? Tayo, hindi ilan na naipon mo? Ilang taon ka na? Wala ka pa ring ipon. Ano sa tingin mo mangyari sa'yo? Walang mangyari sa'yo kasi ganyan ka mag-isip. Hindi po gano'n. Ang tawag do'n, saksak. Sinaksak mo yung invite mo ng ano, ng ikaw ang ano, ang sama ng ugali mo, sinaksak mo siya. Friend, walang mangyari sa buhay mo kasi ganyan ka. Hindi gano'n. So, ganito siya, 'no? I-relate mo sa sarili mo. Tayo, use the word that. Tayo, ilang taon na ba tayo? May naipon ba tayo? Hindi yung may naipon ka ba? 'Di ba wala? Hindi gano'n, 'di ba? Maliit or wala. Dagdagan kaya natin ng 20 years, may maipon kaya? I don't think meron, right? Ano kaya sa tingin mo magandang gawin natin? Ang tawag dong power questions, okey? Parang mismo sa bibig ng invite mo manggagaling yung sagot. Okay, you ask them para mas maintindihan nila, nagpa-process yung mind nila. Kasi mas okay na papaganahin mo yung mind nung kausap mo by asking questions rather than saying the things that they need to hear. Iba yung understanding kasi kapag na-process sila sa mind nila. Ay nako mentor, kahit nga gusto ko ng mapikon, iniisip ko patience. Yes! Comment kayo, patience is a virtue. When you're doing a business, when you're doing network marketing in general, you need patience. Okay? Kaya nga yung ano, yung core values mo, pag nagsisimula ka sa negosyo, number one is patience, number two is maging mabait ka. Number one actually, maging mabait ka. Kasi pag mabait ka, nakapaloob na din yung patience. Okay? Hindi ka po napipiko, hindi ka pumapatol, hindi ka naiinis, ayan. Kung gusto mo maging successful sa I Am Worldwide, maging mabait ka. Okay? Sa invite mo, sa mentor mo, sa crossline mo, sa downline mo, sa lahat. Maging mabait. Okay? Huwag kang mapikon sa kausap mo kahit nakakapikon. Okay? Ano yan? Character building kasi yan, no? I-build mo ang character mo. Okay. Patience is a virtue. Mabait is a must. Yan ang natutunan ko. Yes, totoo yan. Okay. Bawal mapikon. Okay. Next, kailangan natin huwag pag-ipunan kundi gawan ng paraan. Yung sinabi ko kanina, kaduktong. Okay? Habang tumatanda tayo, lumalaki ang expenses. Which is true. 'Di ba? Ang Chinese nga friend, nag-start ng business sa loan or utang. Ang tawag doon good debt. Totoo to mga mentors. There are a lot of people sa business world na they started with nothing. Ang iba naglo-loan sa bangko para makapag-start ng business. Okay? Maraming ganyan. So, para-paraan lang talaga yan. It's a matter of you understanding na kailangan mong gawan ng paraan para makapag-start ka. Kasi, or else, mag-aantay ka mag-ipon, it will take you years. 'Di ba? So, kailangan no, na maintindihan nga na wag ipag-ipunan, gawan ng paraan. Masisira ang beauty, wag mapipikon. Yes. Ang pikon ay laging talo. Yes. Tandaan niyo to you may win the argument but lose the person. Kunwari may kausap ka, nakikipagtalo ka, kunwari negative sa business. Kasi ikaw naman, gusto mo ipagtanggol yung network marketing to the point na nakikipag-away ka na. Hindi, kaya ganyan may nangyaring ganito may nangyaring ganito sa ibang company. Meron siyang invite na negative. Tapos, siguro hindi niya, napikon siya. Ang sinabi niya, mamamatay kang mahirap. Sinabi niya gano'n, nag-trending ata yun, ewan ko nabalitaan niyo yun. Sabi niya daw sa invite, mamamatay kang mahirap kasi ganyan ka mag-isip. Something like that. So, mali yun. Tandaan niyo, wag kang makikipag-away sa invite mo. Kahit minsan parang nakakainis. Pero, you be the bigger person. Mas nakakaintindi ka. Ikaw yung negosyante. So,
Huwag mong papatulan, okay? Kailangan matandaan mo 'yan. You may win the argument. Ikaw nga manalo, you lose the person naman. So ending up wala rin nangyari sa inyo. Hindi siya nag-join, nasira pa relationship ninyo kung magkaibigan kayo, 'di ba? Kaya nga don't take it personally kapag merong mga negativities, okay? Take like a blessings. Yes. Mas mahaba ang pasensya at dapat mabait. Yan. Yan, nadali mo Mentor Geraldine. Yan ang tuturo ko sa inyo. Becoming a professional network marketer. Di ba? Kailangan mo maging professional. Alam mo maging professional na network marketer. Hindi kasi professional yung nakikipag-away. Okay? Yun. Comment kayo, 6 kung may natutunan kayo. No? Patapos na tayong mga mentors, so kapit lang. 6, okay. Next, eto na, may nagsabi, corny naman yan eh. Ay, power. Corny. Kaya, amazing morning kahit gabi, corny. Oh. May narinig na ba kayong ganyan? O paano mo i-handle yan? Alam mo, friend, one step backward, 2 steps forward ulit tayo. Ako din, friend, nakukornyan ako before. Power, 1,000,000, 2,000,000, 3,000,000, etc. Pero ito yung na-realize ko more than the superficial, inintindi ko, ano ba talaga yung negosyo? Doon ko nalaman na life-changing business pala ito. Okay? More than the superficial, inintindi ko ano ba talaga yung business. Doon ko nalaman na life-changing business pala ito. Okay? Maraming buhay na nabago ang negosyong ito. Dating commuter, ngayon may kotse na. Dating nangungupahan, may sariling bahay na. Dating baon sa utang, ngayon milyonaryo na. 'Di ba? So, corny ba kumita ng malaki? Kasi naisip ko parang mas corny yata yung malakas ang dating pero wala namang datung. Punchline yan eh. Lakas ng dating, wala namang datung. Mukhang mayaman pero hindi naman. Pero syempre hindi yun ang sasabihin mo. Okay. Yun kasi na-realize ko, friend, na hindi naman corny kumita ng malaki. 'Di ba? Lalo na if hindi lang naman ikaw na tutulungan mo, pati yung family mo. 'Di ba? Yan. Okay lang na magpaka-corny if payaman naman tayo. Yun, payaman. Example, si Manny Pacquiao, marami nagre-ridicule sa kanya, ang dami nang asar sa kanya. 'Di ba? Corny daw si Manny Pacquiao, 'di ba? Pero bilyonaryo naman siya. Bilyonaryo naman siya. Okay lang magpaka-corny kung kikita ka naman ng malaki. Okay, so simple lang naman 'yan, pero hindi naman 'yan palagi. Normally kasi yung corny naman 'yan nasa mind lang ng tao. Grabe naman kasi yung sobrang ano 'no, yung sinabi niya talaga na ano, sinabi niya na, "Ay corny yung ginagawa mo." Siguro 'pag super close friend mo, pero 'pag normal na tao na invites, hindi naman 'yan normaling nasasabi. Pero tumatakbo 'yan sa mind nung kinakausap mo. Agree? So para ma-battle mo lang din just in case na meron siyang ganong ano, may ganon siyang i-ano sa'yo, i-aura sa'yo, at least alam mo kung paano mo i-handle. Okay? Yan. Okay. Bonus! Sino gusto ng bonus? Comment bonus. BONUS. Tapos na pala yung plastic, no? Pera. Wala akong pera. Hindi ko yan linya. Ask ko muna mama ko. Ask ko muna papa ko. Ask ko muna asawa ko. PLAS. Small time naman yan. Wala akong time. Plus, ipon muna ako. Corny naman yan. So, tapos ko na yung tapos ko na yung plastic. Okay, bonus na to. Bonus. Number 8. Magkano na ba kinita mo dyan? Parang nakita ko to kanina. Dan sa pinakauna natin, no? Yung tinanong ko kayo, ano mga na-experience niyo. Siguro may naka-experience na nito sa inyo. Tama ba? Comment kayo. Ayan, si Mentor Mark yung nag-comment na. Comment kayo, me, if na-experience mo ng tanongin. Friend, magkano na ba kinita mo dyan? May mga ganyan talagang kaibigan, no? Talagang matabi lang dila. De, joke lang. Yan ang tanong. Okay. Paano mo ha-handle yan? Ito ang sagot. Friend, magkano man gusto mo marinig para maging interesado ka? Tanungin mo siya. Yung tanong niya, ibalik mo sa kanya. Naka-experience na din ako ng yan, mentor. Tingnan nyo to. Gamitin nyo to. Magkano ba gusto mo marinig, friend, para maging interested ka? Pag sumagot si friend, siguro 50,000, okay na yon. Ito tip. Kapag kumita ka na,
noon, sabihin mo lang. Pero pag hindi mo pa kinikita yon, wag mong sabihin na kinita mo niya kung hindi mo pa kinita yon. Nagets niyo ba? Okay. In short, wag ka magsisinungaling sa result mo. Okay, hindi natin tuturuan ng mga tao na magpeke ng result. Okay. Ngayon, pag kumita ka na, ito sasabihin mo, great, yan na kinikita ko. O, yan na yung kinita ko sa business. Depende kung kinita or kinikita. Gusto mo ba ituro ko sa'yo kung anong ginawa ko para kitain ko yon? Okay? So, kung mapapansin niyo po, yung handling of objections, pwede mo rin siyang i-back up ng mga ng mga um, power questions. Okay? Wait lang ah. Off ko lang aking Bluetooth. Bluetooth. Okay. Current slide. Okay. Ngayon, ang tanong, paano pag hindi mo pa yun kinikita? Anong sasabihin mo? Kasi iba sa inyo, sisimula pa lang. Hindi mo naman pwede sabihin na, great, yan na ang kikitain ko sa future. Hindi naman ganun, no? Ito sabihin mo. Well, basically, kasi kasimula ko pa lang sa business na ito, kaya hindi ko pa na-reach ang income na yan. Lalo na kung bago ka pa lang, pwede mo sabihin, I just started recently. But let me tell you about my mentor. Kumita na siya ng 50K per week. Kumikita na siya ng 50K per week. Gusto mo ba malaman kung anong ginawa niya para kitain yon? Nakita nyo? Alam nyo po, maganda sa network marketing, you can use the result of your mentor. Pwede mong gamitin yung resulta ng mga mentors mo. 'Di ba? Kaya nga kami nagsisikap sa buhay namin na magkaroon ng maraming resulta para magamit mo sa iyong business at the same time. You just have to tee up. Tama yan, Mentor Mark. Tama yan, Mentor Joy. Kita ng mentor mo ang sabihin mo. Kaya importante dito mga mentor, so ma-attend ka palagi ng mga mentoring sa mga training so that you know all the people sa negosyo mo so that you can use that story para ikwento dun sa kaibigan mo. Well, basically, kakasimula ko pa lang, kaya hindi ko pa na-reach ang income na yan, but yan talagang target ko. But let me tell you about my mentor. Si Mentor Ikay, alam mo ba kumikita yun ng 50K per week? Gusto mo ba malaman kung anong ginawa niya para kitain yun? You see? Okay. Tapos pakita ka na lang ng pictures as proof. Okay. Prospect. Oo. Tell a short success story of your mentor. O kaya magpa-share ka, pwede rin. O kaya yung mga video trainings, mga video sharings namin, pwede mo isend yan sa kanya. Meron ako sa YouTube mga sharing ko. So, pwede mo gamitin yan. Okay? Are you learning? Comment kayo ng 10 if you're learning. 10 na, no? Comment kayo ng 10. Kung talaga nakikinig kayo, comment kayo ng 10 if natututo kayo. Okay? Nakakatulong ba sa inyo tong tinitraining ko? Okay. Very good, children. Next. Eto na. May nagtanong. Nalala ko nung una ko tong na-experience, nangatal ako eh. Sabi ko, shucks. Eto na ang mahiwagang tanong. Tanong niya, networking ba yan, friend? Ang tinanong ko lang, hi, kamusta? Networking yan, no? Kakainis, no? Kakamusta mo lang eh. Hi, kamusta? Baka networking, ayoko niya ikoy. May mga ganun eh, gumanon sa akin. Sabi ko, kaisa man to, hindi pa kasi simulan, networking na agad. Pero just in case, okay, na marinig mo yan, anong sasabihin mo? Hindi ganito ang sagot ha. Uy, hindi ganun. Okay, hindi ganun. Wrong yan, wrong. Ito yung tama. Friend, naghanap ka ba ng networking? Pag tinanong ka, tanungin mo rin. Networking ba yan? Bakit? Naghanap ka ba ng networking, friend? Bakit mo kailangan yan itanong? Kasi, ganito kasi, na-experience ko. Sabihin ko muna yung experience. Ito yung experience ko. May nagtanong sa akin, networking ba yan? So, hindi ko alam kung paano sasagot ko. So, tinanong ko sa kanya, bakit? Ang sagot niya, naghahanap kasi ako ng networking. Hindi lahat po na nagtatanong ng networking by negative, tandaan nyo yan. Kasi ngayon nakausap ko, ay, gusto pala niya networking. Buti pala hindi ko nasabi na, hindi ito networking. Kasi pag sinabi ko, hindi to networking, sabihin niya, ay, sige, hanap na lang ako iba. Kasi nga, naghahanap pala siya. So, you have to know, ano ba yung stance niya about networking? Ano bang mindset niya about it? Naghahanap ba siya? Hindi ba siya naghahanap? Negative ba siya? Etc. So that you know the root. Okay? Tanongin mo, naghahanap ka ba networking? Ang sagot niya, hindi. Ang sagot niya, yes, naghahanap ako. Anong sagot mo? Pareho lang. Ito ang sagot mo.
Good, magugustuhan mo 'to. Naghahanap ka ba ng networking? Hindi. Good, magugustuhan mo 'to. Naghahanap ka ba ng networking? Yes. Good, magugustuhan mo 'to. Oh, default 'yan, hindi ako mahirapan, Pareha lang ang sagot. Puwede 'yan, puwede. Galing yan kay Mentor TJ. Ngayon, puwede rin naman ganito. Friend, kung talagang close mo naman niya, puwede mo naman na sabihin. Tatansyahin mo kasi, puwede niyo sabihin ganito. Basta ang maling sagot, hindi. Okay? Hindi 'to networking. Mali yung sagot na 'yon kasi nagsisinungaling ka nun. 'Pag sinabi mo hindi tapos na-talk siya after nun, sabihin niya, "O akala ko ba hindi networking?" Kaya maraming nagiging negative sa network marketing kasi iba yung way mong pag-invite, tapos yung nalaman nila, kunwari in-invite mo sa concert, in-invite mo sa party, tapos after nun, networking pala. Kaya naiinis yung mga tao kasi hindi mo sinasabi yung totoo. Nagigets nyo ba? Kaya nagiging negative yung iba. Kaya ikaw sasabihin mo, pwede mo sabihin, actually, yes, it is a network marketing business. But, kung ano man yung mindset mo, yung mga connotations mo about network marketing, okay lang ba itapon mo muna yan? Kasi iba to sa mga alam mo. Iba to sa napakinggan mo na. Okay, you can also answer that way. Okay, tama din yung sagot na yun. Kaya ko lang 'to nilagay dito para malaman mo muna kung ano yung stance niya sa network marketing. Kung naghahanap siya or hindi siya naghahanap, negative siya or positive siya. Okay, then after that, you can answer naman na yes. Pero iba 'to sa mga alam mo. Iba 'to sa mga na-experience mo na. Iba 'to sa nakikita mo sa labas. Pakinggan mo lang, friend, wala namang commitment. Dapat 'pag nagsasagot ka, confident ka. Hindi yung, friend, friend, 'wag kang magagalit, it is. 'Wag gano'n, 'di ba? Alamin mo muna kung bakit siya negative. Kung negative siya, 2 reasons normally. Hearsay. Sinabi parang ako, yung nanay ko sinabi sa'kin, "Hindi maganda networking scam, hindi totoo 'yan, papunta ka pa et cetera." So, negative ako, it's because I heard it from my mom, but not understanding what really network marketing is. Second reason, nag-join hindi kumita. Experience, nag-join hindi kumita, kaya negative. Okay? Alamin mo kung bakit siya negative. 'Pag sinabi niya na hearsay, pwede mo naman sabihin na, nilagay ko ba dito? Explain mo na iba 'to sa mga narinig at experience, yung sinabi ko kanina. 'Pag sinabi niya hearsay, actually ako ganyan din. Yung narinig ko yung network marketing, akala ko hindi maganda kasi nasabi sa'kin ng mama ko, hindi talaga totoo yan, et cetera. Pero I realized bakit ko i-ju-judge yung isang bagay na hindi ko naman naiintindihan. After ko aralin talaga yung negosyo, I understood na itong business pa lang na 'to ay napakaganda. It's a profession sa ibang bansa at marami na rin 'to na-create na self-made millionaires. Nag-change your perception ka about this business. Kunwari naman nag-join siya, hindi siya kumita. Question ko lang po, nung nag-join mo po ba kayo sa network marketing, sa tingin niyo ba naibigay niyo yung 100% na effort ninyo para lumago yung negosyo? Nakaka-attend po ba kayo ng mga trainings, sa mga mentorings? If not, lalabas sa bibig niyan, actually hindi ko kasi talaga nabigyan ng oras. Kaya hindi ako naging successful. Yun naman kasi talaga yung reason ba't hindi kumikita sa network marketing yung ibang tao. Hindi sila naglalaan ng oras. Akala nila pagka-join nila, yayaman na sila. Hindi nila alam kailan nagtatrabahuhin. Okay? So, ganyan siya. You have to understand ano ba yung root reason kung bakit yun yung perception niya about this business so that you can um, explain it to her or him. Okay? So, explain mo na iba 'to sa mga narinig at na-experience niya before, which is true. A lot of us, 'di ba meron dito like si Mentor Nehemiah kanina, nag-join na sa ibang company before, pero nag-join pa rin sa network marketing. Bakit gano'n? Or sa IM Robert, it's because nakita niya may iba dito. Yung isang DR ko sa Pangasinan, si Mentor Richelle, asawa niya pastor, so HR si Mentor Richelle, home-based. So, nung nakausap ko siya, bumibili lang siya ng barley. After quite some time, sabi niya parang gusto ko maka-discount. And then nung nakita niya yung business side ng IAM, gusto niyang gawing negosyo. Kaso nga lang, medyo hesitant siya kasi naloko na siya before, na-scam siya. Na-scam sila ng mga more than 70,000. So, meron siyang hesitation, kumbaga parang ganyan. Kaya nung nag-usap kami, in-explain ko siya na hindi ito kagaya nung na-experience mo before, hindi ito kagaya nung scam na nag-join ka, wala kang products, walang nangyari sa'yo. Kasi pagka-join mo dito, may products ka na, user ka na ng product. So,
parang bumili ka lang. At the same time, pwede pang lumago yung pera mo. Ang sinasabi ko sa kanya, ito, yung keyword ko sa kanya, kung ano yung nalugi mo sa ibang companies na nasalihan mo, bawiin natin sa I Am Worldwide. Alam niyo po, good news. Comment kayo good news. Sige, good news. Si Mentor Rachel, she started 1,000 yung online account niya. Pinost ko pa yun sa Facebook. Sabi ko, congrats sis, this is the first income mo sa online account mo, 1,000 pesos. Kahapon, na-chat siya sa akin, na-reach na yung second give me 5 niya or third give me 5 niya. At yung income niya from 1,000 pesos ngayon, 100,000 plus na. Yung 70,000 na nalugi niya sa networking niya nasalihan before na scam, nabawi ba niya sa IAM? Yes, sobra-sobra pa. Pangalawa, may income pa siya sa direct selling kasi may mga bumibili sa Pangasinan na sa kanya na kumukuha. O, 'di ba? So, kung hindi naintindihan ni Mentor Richelle na pwede niyang bawiin dito yung mga nalugi niya in the past, hindi siya magjo-join. Yun nga yung role mo as network marketer. You are the educator. You educate them. 'Di ba? Kung ano ba yung difference ng I Am Worldwide sa iba. Okay? Are you learning? Comment kayo ng 10. 10 ulit kung nakikinig kayo. Natututo ba kayo? Okay? Next, ito na. Last na siguro to, no? Ito ng tanong. Pyramiding ba yan? Friend, baka pyramiding yan, ha? Ayoko na pyramiding. Naka-experience na? Ito ang sagot. Friend, ano ba ibig sabihin mo? Tama. Ano ba ibig mo sabihin dun sa pyramiding? Yan ba yung illegal? Sabi ng prospect mo, oo. Yan ba yung tipong nangako ka na dodoble ang ininvest mo? Ang pera mo? Mag-invest ka lang kahit wala kang gagawin? Kikita ka? Sabi ni friend, oo. Yung mag-invest ka pero wala kang makukuha kapalit na produkto basta kikita ang pera mo? Sabi ni friend, oo. Ganun ba yung nahanap mo, friend? Prospect, hindi. Okay, good. Kabaliktaran ito nung nasa isip mo na pyramiding. Nakuha nyo na. Bigyan ko na lang kayo ng copy ng script na to, ha. Pwede naman ito na hindi mo word per word na kopyahin, no? Just to give you an idea. Normally, pag nagtatanong ang kaibigan mo na pyramiding ba yan, hindi niya rin naiintindihan kung ano ibig sabihin ng pyramiding. Kaya, tanungin mo siya, what do you mean? Ano ba ibig sabihin ng pyramiding? Kasi, yung iba, inisip naman nila, structure. Kasi sabi ng pyramid, kasi yung structure, pyramid. Iba naman, naintindihan talaga nila na ang pyramiding, o para alam nyo lang din, ano ba ang pyramiding? Ang pyramiding ito, yung nangangako na dodoble ang pera mo, mag-invest ka, wala kang gagawin. Pag may nagsabi sa'yo na wala kang gagawin, kikita ka, scam yon. Okay? Wag na kayong magpaloko sa mga ganon. Mga Pilipino kasi, namin naloloko sa ganon. Kahit alam na nga nila na hindi naman totoo yung mga ganon. It's because tamad. Ayaw, ayaw ayaw may gagawin. Yun talaga yung reason na yun. Kaya marami na sa scam. Maraming Pilipino ang ayaw na may ginagawa pero gusto may kikitain. Kaya patok na patok mga scam sa totoo lang. Okay? Yan yun. Yan yung ibig sabihin ng pyramiding. Wala kang gagawin para mag-invest ka lang, yung pera matutubo. Okay? Second, mag-invest ka pero wala kang makukuhang products. Kasi yung pyramiding, yung difference sa network marketing sa pyramiding, ang network marketing na legit, pagka-join mo, meron kang makukuha na 100% worth of products. Actually, nasa law yun, at least 70% no, or 80% worth of products yung dapat babalik sa'yo. Nasa law yun. Okay? Pero, kaya nga kapag wala kang makukuha ng kapalit, dapat meron ka ng question mark sa mind mo, bakit walang kapalit? 'Di ba? So, sa IAM nga, hindi lang 70%, ibinigay sa'yo more than 100% pa. Nag-join ka pa ng buy one, take one, 200% pa nakuha mo. Isipin mo na scam ka. Hindi kaya si IAM ang na-scam sa'yo. Joke lang. Nagigets niyo ba? Ayan, okay. Walang produkto, nakapalit. Magbabayad ka, wala kang gagawin, kikita ka, walang produkto. Yan. Number 3, para malaman ang pyramiding, no? Pera-pera lang kasi yun. Tapos, walang office, di mo kilala may-ari, di ba? Fly by night, yung ano lang, ngayon lang, tapos after 6 months, wala na, close na, yung mga ganyan. Okay, may mga tao na risk taker, kasi may nakausap ako na ganyan. Gusto nila yung mga ganun, kasi risk taker sila parang sugal.
tataya sila, eh, kung manalo, panalo, kung hindi, talo, okay lang sa kanila, parang gano'n. May mga gano'ng klase ng tao kaya minsan nagfo-flourishing yung mga pyramiding na ganyan, pero it will not take long. Talagang magsasara at magsasara 'yon, kasi hindi nila kaya 'yun, eh. Oh, kailangan mo maintindihan na legit yung pinasukan mo na network marketing. It's a legitimate business, okay? Dahil number 1 may produkto ka, number 2 may gagawin ka para kumita ka, 'di ba? Ilan ang requirement para may just for you? Ilang tao ang requirement para mag-earn ka ng just for you? Ilan? From the root word apat, apat. May ginawa ka ba diyan? Yes. Hindi mo kikitain ng just for you kung hindi ka nakaapat. Oh, ilan na kailangan mo para ma-reach mo ang give me 5, para kumita ka ng give me 5 bonus? 5. May ginawa ka ba? Yes, kailangan mo ng 5. Ibig sabihin, hindi sinabi ni IAM na pagka-join mo, yayaman ka na. Kailangan mo mag-invite, kailangan mo mag-present, 'di ba? Kailangan mong gawin yung negosyo para kitain mo yung compensation plan. Yes, malaki yung pwede mong kitain only if gagawin mo. Okay, nage-gets yung difference, big difference. So you have to educate yourself also, no? Para pag may kausap ka na, pyramiding ba yan? O alam mo ng sagot mo, ma-explain mo yung difference between the two. Okay. Ngayon, may magtatanong, yung pyramid kasi 'di ba ganun-ganun kayo, kailangan ano? Number 1, sa pyramiding kasi kailangan perfect pyramid para perfect pyramid para nang sa ganun makuha mo yung payout mo. Parang ganyan sila eh. Sa atin ba, kailangan perfect pyramid? No. Parang fishball technique, parang fishball, no? Kunwari nag-join ka, eto nag-join, eto may na-refer dalawa, eto may na-refer isa lang, eto sa kabila naman na-refer, etc. Para na siyang fishball na duktong-duktong, hindi naman siya need perfect pyramid para magkaroon ka ng income eh. May pumasok sa left, may pumasok sa right, magmamatch ka. Okay? So, yung structure naman na sinasabi nila, tingnan nyo maigi. Sino dito nagtatrabaho? Meron? Sa company ninyo, meron bang organizational chart? Nakita nyo na yung organizational chart sa company ninyo? Di ba, merong president, vice president, merong, ano ba yung sumunod doon? Supervisor, mga managers. Tapos sa amin kasi may charge nurse, may chief nurse, may charge nurse, ay may area nurse, may charge nurse, may staff nurse. Doon kami sa dulo, oh, yung mga maliliit, dig, 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 dig. Iba sa organization ng chart pyramid din yun. Simula sa CEO pababa sa'yo, ikaw yung nasa doon sa pinakadulo. Pyramid din yun eh, organizational chart, syempre. Diba? Parami ng parami. Sa government, may presidente, may vice president, may senators, may congressman. 'Di ba? Meron ding mga barangay official, may mayor, may barangay officials. 'Di ba pyramid din 'yon? It's just a structure. It doesn't connote na ano 'yan, na hindi legit. Kasi kahit saan ka magpunta, may makikita kang pyramid. Okay? Are you learning? May natututunan ba kayo sa aking explain? Okay, you have to understand para you know how to explain yourself, not only defend yourself, but explain yourself sa mga tao na pwedeng mag-object sa sinasabi ninyo. But not to the point na makikipag-away ka, no? You educate them. Okay, educate them. Some results. Mentor Jonathan, Mentor Sol, Mentor May. Tingnan niyo si Mentor May noong unang panahon. Mentor Marlon noong unang panahon. Okay. Ganyan po nag-start mga mentors natin. Kung titingnan mo, no, parang hindi ka mag-join, patpatin pa si Mentor Marlon dito. Si Mentor May, payat na payat din, no? Parang ganyan, right? But you just have to believe in yourself kasi na sa simula talaga may pagdadaanan ka, pero after that, after that, ito naman. Tingnan nyo nga yung mga sarili ninyo sa Zoom. Nakita nyo na? Yan, ang pinakapangit na itsura mo. Wow! Mens, ang ganda ko na. Ito yung pinakapangit. Yes, may gaganda ka pa. Kasi habang yung mayaman ka, umakit po sa mukha, no? Gumaganda lalo, pumapogi. Kita nyo yung mga mentors, no? Natin mga papayat. Ngayon, mga ano na, talagang artistahin ng levels. Right? So, there's a process. Itong mga tao na to na object lang din yan, na reject lang din yan. Pero you just have to learn how to handle that. Okay, kilala niyo to? Throwback picture ni Mentor Jean Mantala.
up pa naman. Sa Mentor G, no, one of our top earners, no, event daw to eh. Nagpa-picture siya sa tabi ng sasakyan na to. Diba? Estudyante pa siya, neneng-nene pa. Pero ngayon, ay, wow, talaga naman. Naka MX-5 na. Mukha ng artista. Diba? Mentor Shirley May. Ayun yung first car ni Mentor May. Sa network marketing. Nakasakay pa ako dyan. Ang pangalan niya si Pugo. Okay, bakit? Pugo kasi yung plate number. PJO. No? Si Pugo. Dito galing lahat. Okay? Pero ngayon, tingnan mo naman. Tapos kahapon, naglabas pa ng brand new car. Na-mind blown talaga ako mga mentor sa totoo lang, no? Kasi yung story nito, si Mentor May, yung first car niya na to sa negosyo, almost muntik na to mahatak ng bangko. If alam niyo yung naging story niya, muntik siyang hindi nakapagbayad ng monthly. So, hatakin dapat ng bangko. Okay. So, kasi sa network marketing, ups and downs yung income. So, nag-start siya, hindi pa naman ganun stable. Actually, nahatak na ata. Oo, nahatak na. Kailangan niya lang kailangan niya may bayaran siya para ma-claim niya. Etong kotse na to, buhay pa to hanggang ngayon Pero kahapon, no, nabaliw talaga ako kasi sabi ni Mentor May, nahihirapan tayo mag-loan kasi parang may discrimination. Sa Pilipinas po, may discrimination sa mga networkers. Ang hirap i-approve ng loan sa bank kasi iniisip na hindi naman stable ang income, hindi naman ganito, hindi naman ganyan. Kaya yun, kahapon, mamili siya ng cash. Ayaw niya ako i-approve, bili ko na lang ng cash na Audi Q5 that is around 4 million plus. Nababaliw lang ako kasi nag-start siya dito eh. Nag-start siya ng, alam mo yun, muntik hindi makabayad sa kotse. Pero ngayon, di ba, she can easily buy whatever she wants. Yan po yung feature natin sa IAM. There's no shortcut to success. Marami ka talagang pagdadaanan. But at the end of the day, dapat ikaw mismo, matibay ang loob mo na hindi porket nahihirapan ka ngayon, mahirapan ka forever. Dadating din ang time na giginhawa ang lahat. Di ba? Yan, Ito yung iiwanan ko sa inyo. Tapos ako actually. Let us not become weary in doing good, for at the proper time, you will reap a harvest if we do not give up. Agree? Amen? Type amen if you agree. Gawin mo lang yung trabaho ngayon kasi God knows how you work hard for your dreams. Time will come. If you will not give up, you will reap a harvest. Na magugulat ka na, mentor, may income pa rin ako, wala naman ako naipasok. Nag-work na kasi sa'yo yung system. Mentor, na-hit ko tong incentive na to, hindi naman ganun kalaki yung in-effort ko. Nag-work na kasi sa'yo yung tinabaho mo before. Ay, mentor, 1 million na ako per month. Paano nangyari ito? It's because sa kapag build ka na ng team, yung pinapagawa sa'yo ng mentor mo before. Right? You just have to believe na meron kang reaping time. Okay? There's a time for sowing. There's a time for harvest at the same time. May babasahin na ako. Tama po, basta wag i-give up. Yes, Mentor Teresita. Thank you, Mentor. Okay, yes, Mentor. Ang dami niyo pala sinabi. I want to know more kasi di ko kilala upline ko. Hindi ko mahanap yung receipt ng first purchase ko but now I am interested. Mentor Romeline, sino bang nag-refer sa'yo? Pero nandito ka sa Team Eagles ka. Okay. Okay lang yan. Yan. Okay. Just believe in God and He gave whatever you like in life. Know your deepest why. Yes. Thank you, Mentor Mars. Okay, so I hope you learned something from our mentoring. Tapos na tayo. Yan lang mga mentors. I hope na may natutunan kayo. Meron ba? Meron ba? Yan. Siguro, lang, no, before we end, magtatanong lang ako siguro 3 people, yung pinaka natutunan nyo sa business. No, para lang malaman ko if effective naman yung aking tinuturo. Mentor Bell, hello. Amazing morning sa'yo. Share ka lang, mentor, konti about what you learned sa diniscuss ko. Mentor Bell from France. Unmute ka, Mentor, Okay na po? Okay na po, naririnig niyo na po ako. Ayan. Actually po, every time talaga na nanonood ako ng video, ng mentoring, talagang palagi ako marami natututunan. Sinisink in ko talaga yan sa utak ko paunti-unti kasi kapag hindi, makakalimutan ko na naman.
So, palagi po ako nanonood ng replay, review, ganyan. Ngayon sa mentoring ngayon, about handling objections, actually ang dami ko na na-experience na objections, eh. Ilan na ba? Mga ano pa yun, mga warm, um, ano bang tawag doon? Warm market pa yon. Mga kaibigan, ka-close friends, tapos minsan close-close na talaga, best friend, na-object pa. Na-object pa. Eto kasi sila yung mga sa Pilipinas po, yung mga kababata ko dati na talagang nagsimula kami pare-pareho sa hirap. Tapos eto sila mga na-scam kasi, eh. Naalala ko noon, ako nag-e-Avon. Alam niyo po ba yun, Avon? Tapos, boardwalk 'yan mga kasabayan ko 'yan, kung saan may raket andun kami. Sila, itong mga kaibigan ko na kababata ko, pare-pareho kami yung mga business-minded. Ako nag-boardwalk, nag-Avon, tapos kinontinue ko yung passion ko sa music kaya naging singer. Tapos itong mga kaibigan ko na 'to, sila yung nag-Avon din, nag-boardwalk, mga nag-real estate agent. Dahil mahilig sa business at, desperado talaga rin yung mama, pumasok sa napasok sila sa mga scam. Kasi yun nga, yung kagaya po sinasabi natin na yung sinasabi nila, nakikita ang pera mo, pero wala kang gagawin. Ayan, yan at bigla ko silang naalala kasi mga inano ko 'to, eh, mga in-invite ko rin. Kaya lang dahil yung sila kasi yung mga talo nila sa scam hindi hindi lang basta libo. May kaibigan ako, may pinsan din ako na na natakbuhan sila ng 2 milyon. Ayun pinaliwanag ko rin 'yan kagaya ng sinabi mo, Menti Ikay, kaya naalala ko. Sabi ko, "Eto ba yung pyramiding na akala mo illegal? O hindi ganyan 'to." Eh, ngayon yung isa kong sinabihan, nangangalap pa rin siya ngayon ng pera, nangangarap pero interesado siya. Kasi napatunayan ko naman sa kanya na yung mga resulta kaya nga pino-post ko yung mga pictures niyo, eh, ni Mentor Ikay, ni Mentor Peach, tsaka ni Mentor May. Sabi ko, "Wag muna ako kasi ako bago pa lang." Ang maipapakita ko pa lang kasi, results ngayon is yung sa pinagtrabahuan ko pa. Pero nasa process na tayo kaya nga nag-i-invite ako, in-invite ko kayo. Sabi ko, "Wag na." Kagaya yung Avon, kung maaalala niyo sa Avon, 'pag pumasok ka dun sa Avon, ewan ko po kung mga nakapag-order kayo, o naging agent kayo ng Avon, tsaka Boardwalk. 'Pag pumasok ka doon, naalala ko noon na meron kayong credit line. 'Pag mag-member ka sa Avon, sa Boardwalk, meron kang 2,000 credit line. 'Pag may napa-order ka, mababawasan yung credit line mo. Halimbawa, order ka ng lipstick, order ka ng pabango, o yung credit line mong 2,000, mababawasan ng 200, halimbawa 300, so may 1,700 ka pa. Pero ngayon napag-isipan ko, na-realize ko, oo nga naman. Kaya hindi ako kumita dun sa Avon, tsaka sa Boardwalk. Pero kung may member dito, hindi naman po sa ano ha, na-realize ko lang na sa umpisa pa lang may credit ka na, may utang ka na. Kaya pala yung mga pina-order ko nun hindi mga nagsipagbayad sa'kin. Palagi ako abonado, kasi umpisa pa lang may credit na ako. Ayun, hindi po talaga ako kumita dun, I'm sure. Pero yung mga buy one take one, mga free lipstick, kapag may nagpa-order ka free, tapos sa agent may free, yun lang yata yung kinita ko dun, eh. Pero more on po talaga is credits talaga, puro abono. Eh, ngayon sa IM Worldwide na-realize ko na, aba, kung hindi ko nga naman talaga 'to hinanap talaga noon, 'di ba Mentor Ikay, si Mentor Peach ang na-contact ko noon, eh. Kasi dito sa France, may nag-alok sa aking gumamit ng barley kasi may high sugar ako. Yung sabi niya sa akin, "Be, gamitin mo 'to, subukan mong gamitin 'to." Eh, siya hindi siya member, hindi siya business partner. Ano lang din siya, user. So sabi ko, "Eh, totoo ba 'yan?" Lahat naman yata ng mga marketing ganyan ang sinasabi na effective, ganyan, ganyan. Subukan mo. Eh, kaya ako napabili. Tapos yung sugar level ko talaga namang bumaba kasi nagpa-ano ako nun, eh, nagpa-blood test ako nun. Talagang bumaba siya.
Ngayon, nung nakita ko yung result, nagsimula akong mag-research, mag-research tungkol sa barley. 'Yan, diyan ko nakita si Mentor Peach. Nakita ko si Mentor Peach. Pati nga si ano, si Mentor Jonathan, minessage ko no'n naalala ko na, "Paano po ba sumali diyaan sa I Am Worldwide?" Sabi ko 'no. Pero talaga, ang bottom line ko po talaga noon bago ko siya maisipang maging business is gamitin muna. Kasi ako yung may high sugar ako, tapos, yung nanay ko naisip ko, pero puwede mo pa siya talagang gamiting business kaya nandito po ako ngayon. At yung handling objections napakarami ko na po niyang naranasan, siguro mga naka-6 na ako. Kaya itong topic malaking bagay po 'to sa akin. Meron na akong maisasagot. Kasi dati ang naisasagot ko lang yung stock knowledge ko, yung puwede kong isagot. Ngayon mas proper na yung puwede kong isagot, medyo formal na. Yan. Ayan po. Thank you, Mentor, Belle, for sharing, 'no. So, marami ka ng bala ngayon kapag Ah, may mga objections na pagdadaanan. And thank you po opo. for sharing. Mentor Jaime, hello po. Kamusta ka na? Hello po, Yan, sige, share ka. everyone. Amazing morning. Amazing Okay morning. lang po, ma'am. Nandito po. Napakaganda mo sa ano. Sige, sige, go. Hello po, everyone. Para doon po sa hindi nakakilala, ako nga pala si Jaime Abreya, taga Batangas. Nandito ako sa Belgium. Sa ate ko, nakikitira kasi wala ng trabaho sa France. Yeah, about 4 months ago na. So, ano ko lang po yung natutunan ko. Actually, ma'am, Mentor, Ikay, naalala ko lang kasi yung ano, yung module 2 ni Sir Mentor JC. I think, related rin po siya, kasi yung prospecting, yun po yung ano, yun lang po na-discuss ngayon is more detailed talaga kung papaano mo didiskartehan, sasagutin yung mga, yun nga po, mga bala natin kung paano natin babanatan. So yun po yung ano, lahat po, maganda natutunan ko. Actually, lahat po yun almost yata naranasan ko na, yung objection na yun. Pero naalala ko kasi yung mga sagot ko, which is parang tumatama din naman. Kumbaga, I think yung ano, I think yung ginagawa ko lang is more relax lang kung makipag-usap, then para hindi ka magkamali, then lagyan mo ng ano, yung bang bait, yung kindness para makapag-usap ka sa tao. Lalabas at lalabas yun sa'yo, yung tamang sagot. Maalala mo't maalala na hindi ka magka-cramming na ganito yung sasagot mo, eh. Kumbaga kung ang concern mo is tulungan siya with, with faith in God, ah, magiging tama, eh. Pero itong discussion na 'to mas maganda kasi mas right yung diskarte. Kumbaga may nami-miss akong mga sasabihin na hindi ko nagawa. Ngayon, puwede ko na talagang ano, actually lahat ini-snapshot ko, eh. Kumbaga babasahin ko ulit para ma-review ko kasi yun naman talaga ang dapat, eh. Kaya nga kailangan nating umattend lagi, kumbaga para maalala lagi. So ngayon may mababasa tayo at kumbaga parang yun nga pong prospecting ni JC, lahat ngayon magkakadugsong pala yun, yung module 1 and 2 and 3. So ngayon very detailed, so napaka-helpful po lahat actually. Marami akong natutunan po, Mentor Ikay. Salamat ng marami sa inyo. Yun Yan. lang po. Thank you, Mentor Jaime from Belgium. O, 'di ba? So, marami ka ng ano, bala pang banat. Feeling ko Opo. babanatan yung iba. Hindi ko ibig sabihin na babanatan yung iba. Parang kumbaga meron ka ng mga words na puwedeng Yes, tama po, opo. iba 'to, yan, iba 'to sa kanya just in case na meron siyang mga objections. Yes. Okay, siguro last na 'no. Mentor Ruby, nandito ka ba? Mentor Ruby, hello. Mentor Ruby, Pide. Calling, calling, calling. Baka nasa work sila. Ayun, Mentor Ruby, hello! Ano ka naman, unmute. Akala ko nakaano na, sige po. Amazing morning po mga mentors. So, ang natutunan ko po sa training ngayon kay Mentor Ikay, sobrang na-refresh ulit
sa basic na kailangan sa business, yung yung pag handle ng objections. Normal naman yun sa ginagawa natin kasi kahit saan naman, 'di ba? Merong mga nare-reject tayo. So kailangan lang natin alamin yung pinakakailangan nila para masagot din natin sila ng maayos. For example po, baka kailangan nila ng products. So doon tayo muna mag-focus sa products. And then parang ako po, i-share ko po dati, na-invite lang din po ako sa through online, kay Mentor Jovic. Tapos kailangan ko lang maka-discount sa product. Pero nung naka-attend ako sa office ng training, naintindihan ko siya. That's why hanggang ngayon nasa IAM ako. So para na full-time talaga ako na sa by heart kahit nagwo-work ako. So ganun po, yung pag-handle ng rejections, kailangan ilagay mo din yung sarili mo sa kausap natin kasi syempre para maintindihan din po nila. So ayun po, yun yung pinakaano sa akin na tapos na-apply ko din yung pag-answer ng mga inquiry, na-apply ko din yung sagot kasi minsan 'di ba may diretsong networking ba yan? Sabi, syempre hindi pa natin dati kasi nagtatanong siya ng gano'n. Tapos hindi ko alam dati. Tapos, yun po, nung nalaman ko na gano'n pala, na kailangan natin, tanungin sila kung kailangan ba nila ng gano'n, networking business. Kasi kung minsan kailangan talaga sila ng gano'n, minsan yung iba kasi negative, di ba po? Alam natin yung paano sumagot. So, ayun po, yung isa sa example sa akin. Kasi mostly, nangyari na yun sa akin yung mga ganang rejection. So, nalaman ko na din kasi sa kaka-attend ng training. So, importante po talaga na maka-attend tayo ng training kahit paulit-ulit kasi mare-refresh tayo tsaka mamamaster natin yung business. Thank you po. Yun. Thank you so much, Mentor Ruby, for that sharing. O, tama yon mentors, no? You have to keep on attending para ma-master mo siya. Kasi, syempre, ang learning naman natin, dapat, mangyari yan if repeated, di ba? The mother of all learning is repetition. So, you have to master it. Not only know it, but master it. Yan. So, mga mentors, yun lang muna for now. Picture tayo para may remembrance. Labas na po kayo dyan. Para tayo mag-picture-picture. Sige, labas nyo na po inyong kagandahan at kagwapuhan. Yan. Yan ang maganda kapag lahat naka-open ng camera. Okay. Sige, game tayo. 2 pages tayo mga mentors. Okay, B-sign po tayo. Okay. Sige, bigyan ko pa kayo ng 2 seconds para mag-open ng camera. Okay, game. 1, 2, 3. Yan, may umabol pa. Isa pa. 1, 2, 3. Okay. Mentor ni Himaya. Gusto kong mag-open ng cam kaso nasa trabaho. Okay lang yan. Ang importante ang ears nyo na sa akin. Okay? So anyway, pray lang muna tayo before we end. Mentor Erlene, pray lang tayo ng quick prayer as we go. Ayan, sige po, pray po tayo. Yan, thank you po Mentor Ikay sa training ulit na napakaganda. May apply na naman po ulit kami. Yan, sige po, let us pray. Yes, Lord, hallelujah. We bless you, Panginoon. We glorify your holy name, O Lord. We thank you for your faithfulness. Thank you for your goodness, Panginoon. Thank you for your unfailing love, O Lord, sa bawat araw ng aming mga buhay, Panginoon. And thank you for this victorious training, Panginoon, O Diyos. Ang dami po naming natutunan, ang daming knowledge. And Lord, help us na magawa po namin ito, mai-apply po namin ito, Panginoon, sa aming negosyo, Panginoon. Kaya thank you, Lord, sa buhay ni Mentor Ikay, na patuloy, Panginoon, na ginagamit mo na mapagpala kami, Panginoon. Kaya we pray, Lord, ibalik
mo, Panginoon, ang mga pagpapala, Panginoon, na inilaan mo po para sa kanya, Panginoon. At sa buong team ng Team Eagles, O Lord, kung ano yung present niya ngayon, we believe na bawat business partner ng Eagles, O Lord, ay susunod sa apak niya, Panginoon. Kaya continue to unite us with big dreams, Panginoon, with passion, O God, sa ganitong negosyo, Panginoon. Kaya thank you so much sa mga ganitong training na tunay na nai-enlighten kami sa bawat pag-a-attend po namin, O Diyos. Kaya thank you, Lord, for guiding us. O Lord, thank you sa mga taong ginagamit mo, Panginoon, upang kami, Panginoon, mag-guide ng tama, O Diyos. Kaya thank you, Lord, sa Team Eagles, O Lord, and we continually asking, Panginoon, na sa mga rank up po namin, Lord, hindi kami magsasawa to us, Panginoon, na ang pagiging diamond, Panginoon, ng Eagles, O Lord, ang pagiging emerald, sapphire, Panginoon, ng team na to, Lord, ng Ruby, Lord, ano pa man, Panginoon, ang i-design mo, Panginoon, upang maging champion kami, do it, Panginoon, O Lord. Your will be done in this team, Lord God. Kaya, Lord, we entrust everything to you. We give you all the glory, honor, and praise with thanksgiving. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Man, thank you so much, Mentor Erlene. Yes, target pa rin natin yung rank up na yun. Huwag natin tigilan gati natin nakukuha yan. And before we end, ito lang, i-share ko lang sa inyo, announcement, mga mentor, sino bang excited sa ating first season, first event for the year, mga mentors? This is our kick start event. Okay, tomorrow na po ito, mga mentors, ha. Bawal po umabsent. So later magpapakuha po ako ng attendance sa ating mga top mentors para bukas. Okay, bakit? Kasi syempre may paraffle tayo bukas. So kapag mag-attendance ka at yung team mo, pwede kayong makasama sa raffle. And dapat, syempre dapat, hindi lang dun sa attendance, dapat talagang present bukas, ha. Okay? So tandaan nyo to, mga mentors, no? Wear something blue. Okay? Blue yung ano natin, yung motive natin, of course, yun yung team, ano natin, team color. Tapos, this is January 10, 2021, Sunday. No, 6:30 p.m. ang ating call time. So, dapat maging ready na kayo, 6:30. Para po sa mga nasa ibang bansa, no, matulog po kayo na maaga o gumising kayo na maaga, na mag-ipon po kayo ng energy para sa event natin. Okay, kasi yung mga guest speakers natin ay one of the best. Okay, invite natin, hindi ko pala nakuha yung poster, pero yung one of our invites, yung ating youngest diamond, si Mentor Christine Perez. Okay, tomorrow po ay nandun siya. And of course, our ating newest car achiever, si Mentor Princess Patsy. Diba, na ating talaga naman one of the top earners na last na kinita niya 700,000 sa isang buwan. Pwede na ba yon? Pwede na, pwede. More than 500,000 in a month pong income ni Mentor Patsy. So, sino bang present bukas? Comment kayo dyan. I am, if you're present tomorrow. And of course, meron tayong iPad incentive. Alam nyo ba yun? Ayan, o. Ito yung mechanics, mga mentors. Nagpakuha na rin ako nito para bukas. Raffle na lang tayo. So, mamimigay po tayo ng libreng iPad. Sino kayang mananalo ng libreng iPad? Comment kayo. Me. Okay. Ito po yung ating mechanics. So, kapag nakapag-refer ka po, no, November 11 to January 4 ang cut-off natin ng associate. Ito yung copper, copper, bronze, silver, 1 ticket. Kung naka-refer ka naman ng gold, platinum, jade, 2 tickets. Okay, kunwari, ang na-refer mo ay tatlong, let's say, tatlong jade. So, 2 times 3, meron kang 6 tickets. Tapos gawin nyo na lang, mga mentors, ganito, ha. Lagay nyo, kunwari, Erica Soreda, kunwari, 5 tickets ako. So, 5 Erica Soreda. Papa-edit ko sa mga mentors nyo, ha. I-doble nyo na yung pangalan nyo according sa raffle ticket nyo. Clear ba? Okay. Aside from that, meron din tayong silver to gold, 1 ticket. Rank up to rank up. Okay? Wait lang, ha. Tapos, meron din tayong, kung ikaw ay gold to platinum, 2 tickets. Kung ikaw ay sapphire, 3 tickets. Pag ruby, 4 tickets. Clear ba, mga mentors? Clear?
Okay. Clear. Tama si Mentor Joyce. Dapat present bukas. Okay? Pag nabunot ka po, dapat naka-on yung camera mo. Pangalawa, magko-comment ka ng I am here. Okay? Pag nabunot ka. Ngayon, pag nabunot ka, tapos wala ka sa Zoom meeting, ibibigay sa iba. Okay? Okay ba yon? Para ano tayo? Fair. Sa mga atin bukas. Okay? So, meron tayong mga games bukas, meron tayong mga raffle prizes, meron tayong iPad incentive. And then, mga mentors, night natin tomorrow. Kumbaga, ito yung awarding natin. So, if meron kang awards, nagpakuha na, Sabado pa lang po bukas, 9 pa lang po. Sa Pilipinas po yun January 10, Philippine time. Okay. Kasi sa Italy late. Okay, sa Canada late. January 10, Philippine date and time, 6:30 p.m. Okay. So kung awardee ka, one of the awardees ka, ang awardan ko po, Mover Makers, Just for You Achievers, Give Me 5 Achievers, Top Earners, Top Direct Sellers, tapos yung mga mini rank ups. If you're one of the awardees, please let your mentor know. Kasi nagpapakolect na ako sa mga top mentors. Tapos may poster kasi yon para ma-recognize ka naman. Tapos sa poster mga mentors pagandaan nyo na yon kasi maging artista talaga kayo dito. Pa-picture na kayo kalahating katawan. Okay? Tapos white background, white and black na top. Kasi pag nag-sapphire kayo or nag-hit kayo ng mga achievements sa I Am Worldwide page, papakita yung mukha nyo doon. So yun ang requirement, mag-ready ka na. No, i-imagine mo na top earner ka na. Masanay ka na, okay? So mag-ready na po kayo niyan para bukas. Okay? Excited na ba ang lahat para tomorrow? Comment kayo, I am excited. Okay, bukas po yan Sunday sa Pilipinas. Okay? 6:30 p.m. Okay, I am excited. So, yun lang mga mentors. Thank you so much sa oras ninyo. I appreciate your time. See you again tomorrow. Announce ko na lang kung siguro may maikli lang tayong Eagle Sabbath tomorrow pero kasi may event tayo kaya update ko na lang kayo para makapag-view test tayong lahat. Okay? So thank you so much Eagles. Love you all. Congratulations po sa lahat na may mga achievements sa I Am Worldwide at sa ating team. Ay, wait lang. Pwede na ba kayo mag-unmute? Thank you po, Mentor Ikay. Thank you, Mentor Ikay. Thank you, ma'am. Thank you po. Thank you. Thank you. Thank you po. Thank you, Les. Good morning. God bless. Chup-chup mama. Love you. Thank you God bless. po. God bless po. Bye-bye. Ingat. God bless. Bye po.